Si Jiro ay isang lalaki na mukhang average na tao, ngunit may mga madilim na lihim siya na nakatago sa mundo na alam lamang ng iilang tao. Siya ay bahagi ng isang clan ng Poison Masters na nagperpekto sa kakayahang mag-assassinate gamit ang lason, na walang bakas at walang makakaalam kung ano ang nangyari. Ang pagpatay sa mga tao ay parang ordinaryong araw para sa kanya. At ngayon, ang kanyang gawain ay patayin ng isang business tycoon na may kakaibang taste dahil gusto niyang umupo sa mga bodybuilders habang ginagawa nila ang chair planks at mas maraming sigarilyo kaysa sa tatay ko sa isang upuan. Mukhang wala nang natitirang awa ang mataba dahil wala siyang pakialam sa anumang bagay maliban sa kanyang sariling kita habang ginagamit niya ang kamay ng isa sa mga human chairs upang patayin ang sigarilyo habang inihahain ang alak. May personal wine taster din siya na responsable sa pag-check kung may lason sa alak. Ngunit sinabi ng taster na mukhang napakaganda ng kalidad ng alak at dapat ligtas itong inumin. Inihain ang alak sa lahat at nagbigay ng toast ang mataba bago uminom ng malaking higop ngunit agad na napagtanto na may mali dahil ganap na nasasakal ang kanyang lalamunan at nagsimulang damyugo ang bibig niya habang nahihirapang huminga. Agad na hinawakan ng wine taster at itinapon sa mesa habang sumisigaw at umiiyak na hindi siya ang may kasalanan at walang alam tungkol sa lason. Ang tunay na may kasalanan ay walang iba kundi ang Poison Master na si Jiro na nakadisguise bilang waiter at maayos na umalis sa lugar nang walang nakapansin. Kahit pagkatapos patayin ng isang tao, mukhang walang pakialam si Jiro, parang ordinaryong araw lang para sa kanya. Ngunit habang naglalakad pa uwi, nakita niya ang isang magandang babae na hinalikan ng isang lalaki na nakaupo sa isang magandang sasakyan. Tinitigan niya ang babae habang naglalakad at nataman sa poste. Nagpatuloy siya pa uwi kung saan natagpuan niya ang kanyang kapatid na naghihintay sa kanya sa hapagkainan. Nang walang salita, nagsimulang haluin ang kanyang childish meal. Habang nagsisimulang tanungin siya ng kanyang kapatid tungkol sa trabaho, tinanong niya kung paano niya naloko ang poison taster dahil dapat ay hotshot iyon at isa sa pinakamahusay sa kanyang trabaho. Ngunit simpleng sinagot ni Jiro na naghalo siya ng kaunting lason sa inumin ng poison taster araw-araw upang magkaroon ng immunity. At nang sigurado siyang makakaligtas kahit sa deadly dose ng lason, doon niya ginawa ang hakbang. Iyon ang dahilan kung bakit kahit uminom ng alak ang wine taster, walang nangyari sa kanya, ngunit natanggal ang pangunahing target ng walang problema. Mukhang humanga ang kapatid niya sa ingenuity ng clan, ngunit binanggit ang topic ng succession. Ang kanilang lola, nakasalukuyang head poison master ng clan, gusto na kunin ng mga anak ang titulo dahil matanda na siya at hindi na magtatagal. Ngunit upang maging poison master, dapat ay kasal upang siguradong hindi mamamatay ang titulo kasama ang tao at mapapasa sa kanilang mga anak. Sa kasamaang palad, ang kapatid ni Jiro ay LGHD TV Rainbow candidate. Kaya hindi talaga siya makakapagkaanak sa kanyang girlfriend. Habang tumatanggi si Jiro na magpakasal dahil ayaw niyang isama ang isang babae sa mapanganib na buhay na ito, masyadong obsessed ang lola niya sa kasal niya kaya halos pilitin siyang pakasalan ng isang babae mula sa lesser branch ng kanilang pamilya. Ngunit nagawa niyang makatakas doon. Habang tinatapos niya ang hapunan, natanggap niya ang text mula sa kanyang best friend, na Bugmaster. Lumabas siya upang makipagkita sa kanya at natagpuan siyang naghihintay malapit sa gazebo kasama ang maraming alak. Ang weirdo ay nagtatago ng tarantula o anuman sa kanyang mask at may centipede look ang scar sa mukha. Umupo sila at nag-usap habang umiinom at doon inihayag ng Bugmaster na malapit na siyang magpakasal. Ipinakita niya kay Jiro ang larawan ng isang babae na sinasabi na tinatanggap siya kung ano siya at sa wakas ay makakapagpalipas siya ng buhay kasama ang isang taong hindi nadidiri sa kanya. Ito ay nagdulot ng pakiramdam ng paghahanap sa Jiro na hindi niya alam na umiiral, dahil kahit siya ay gusto ng buhay kasama ang isang taong mamahalin siya kung ano siya. Binati ni Jiro ang Bugmaster na umalis ng may estilo habang lumabas ang maraming bugs mula sa kanyang sapatos at dinala siya parang skating sa yelo. Nagtaka si Jiro kung kailan niya makikita ang espesyal na taong iyon ngunit nagpa siya na huwag mag-isip tungkol sa mga bagay na hindi totoo. Kinabukasan ng umaga, may tumawag sa kanya mula sa isa sa kanyang regular contacts na nag-ooperate ng company at nag-aalok ng cleanup services sa napakamurang presyo upang kahit ordinaryong tao ay makagamit at madalas niyang gamitin si Jiro dahil pinakamalinis at pinaka-profesional ang kanyang paraan. Dinala siya ng blonde man sa isang kwarto kung saan dalawang babae ay nagsimulang maglapit kay Jiro habang sinasabi ng blondie na ang mga babae ay kanyang secretary na assassins ngunit kayang gawin ng iba pang odd jobs. Hindi interesado si Jiro dito at diretso sa punto at tinanong kung sino ang target na kailangang i-clean up. Binuksan ng blondie ang kabilang bahagi ng kwarto, na sinasabi na ang human scum ngayon ay si Mai, at siya ay marriage swindler. Agad na nakilala ni Jiro siya mula kahapon bilang ang babaeng humalik sa lalaki sa magandang sasakyan,
ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanyang pag-uugali. Sinabi ng Blondie na nagdulot siya ng maraming problema sa kanilang turf, at gusto niyang hawakan ni Jiro siya. Sa ganoon, umalis siya, at nang walang salita, tinurukan ni Jiro si May ng espesyal na lason na kanyang sariling creation. Diretsong sinabi niya sa kanya na tinurukan niya siya ng malakas na paralytic agent na magdudulot ng hindi kapani-paniwalang sakit sa katawan niya at mananatiling conscious siya sa buong panahon. Pagkatapos ay gagamitin niya ang final killer na magtatapos sa buhay niya. Sinusubukan ng babae na magsalita at nagpa siya na i-flirt sa kanya. Umaasang makalabas sa sitwasyon ngunit hindi si Jiro at sinabi sa kanya na tumahimik dahil hindi nito siya maliligtas. Gayunpaman, patuloy na nagsasalita ang babae na sinasabi na mukha siyang kanyang first love at ipinaliwanag na maraming tao na niya naloko at nagkaroon ng ilang odd jobs na hindi niya masasabi, ngunit lahat iyon ay upang tulungan ang kanyang may sakit na kapatid. Nagsimulang damyugo ang bibig niya, ngunit patuloy siyang nagsasabi na kung mamamatay siya sa harap ng isang lalaking mukha ng kanyang first love, baka hindi naman masama. Ito ay nagdulot ng duda sa isip niya dahil si Jura ay pumapatay lamang ng mga kriminal at scum of the earth. Habang nagsisimulang magtaka siya kung ang babaeng ito ay hindi kriminal at kung talagang may gusto siya sa kanya. Bago siya makagawa ng kahit ano, may tumawag sa kanya mula sa kanyang kapatid na sinasabi na aalis na siya sa bahay at babalik sa kanilang pamilya dahil mag-aasawa siya sa isang branch family at magbibigay ng bagong heir sa kanilang bloodline. Nagulat si Jiro at sinabi sa kanya na hindi niya kailangang gawin ito. Ngunit sinabi ng kanyang kapatid na kung tatanggi siyang makipagrelasyon sa lalaki at mananatiling single si Jiro, pipilitin siya ng pamilya na magkaanak sa isang estranghero upang iligtas ang kanilang bloodline. Kaya mas mabuti na sa kanyang sariling terms. Kailangan niyang makipaghiwalay sa kanyang girlfriend, ngunit sinabi ni Jiro na huwag, at galit na tinanong niya kung siya ba ang mag-aasawa sa halip. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na sandali at agad na lumingon kay May at tinanong kung talagang gusto niya siya at kung oo, pakasalan ba siya. Agad na nagsimulang tumawa si May, na sinasabi na naglalaro lang siya sa kanya at gusto niyang makita ang mukha ng paghahanap. Sinabi niya na ang isang taong kayang patayin siya anumang oras ay hindi magandang match para sa kanya. Ngunit nagdesisyon na si Jura at ibinuhos ang kanyang puso sa kanya, na sinasabi na hindi siya nakapag-aral sa school o college. Kaya hindi siya nakakilala ng sinuman at kahit gaano niya kunwaring sigma male. Sa totoo, katulad lang siya ng ibang lalaki at gusto ng isang mapagmahal na babae na nagmamalasakit sa kanya. Tinanong niya kung matutulungan niya siyang maghanap ng isang taong mapapakasalan niya at nangako na pananatilihing buhay ang kanya at ang kanyang kapatid kung sumang-ayon siya. Nalilito at duguan si May. Ngunit bago siya makasagot, pumasok ang Blondie kasama ang kanyang mga goons sa kwarto na sinasabi kay Jiro na tapusin ang trabaho habang nagpapaputok ng warning shot malapit sa kanila. Sinabi ni May na dito na nagtatapos ang kwento. Ngunit sinagot ni Jura na mali siya at dito nagsisimula ang kanilang kwento. Sa ganoon, lumingon siya at naglagay ng mask. Habang ang Blondie at ang kanyang mga goons ay lahat nagpaputok sa kanya. Kumuha siya ng injection at agad na nawala sa black mist na nagpalito sa mga goons. Ngunit nang tumingala sila, natagpuan nila siyang nakasabit sa itaas habang naghahagis siya ng maraming poison vials na agad na gumana at iniwan ng mga goons na nahihirapan sa paghinga at natamba sa sahig. Sinabi niya kay May na hindi mamamatay ang mga taong ito dito at sana ay magkakaroon sila ng sapat na trauma upang hindi na subukang gawin ang anumang bagay sa kanya muli. Sa ganoon, bumalik siya sa tawag sa kanyang kapatid at sinabi sa kanya na manatili siya sa kanyang girlfriend dahil maghahanap siya ng asawa para sa sarili at ipagpapatuloy ang family line. Sa ganoon, dinala niya si May na patuloy na paralyzed at nagtataka kung paano siya dadalhin dahil hindi pa siya nakahawak ng babae. Ngunit sinabi ni May sa kanya na huwag mag-alala dahil lalaki siya. Ganap na nablow ang isip niya dahil lumabas na si May ay talagang lalaki na gumagamit ng makeup at damit upang maging babae o lalaki ayon sa gusto upang maloko ang pinakamaraming tao. Sa gabing iyon, inayos niya ang profile ni Jiro, na patuloy na nasa shock mula sa revelation na nagpropose siya na pakasalan ng isang lalaki ilang oras lang ang nakalipas. Mula kinabukasan, nagsisimula ang paglalakbay upang hanapin ang asawa ni Jiro at nagsisimula silang pumunta sa mga konvensyon upang makilala ang mga babae upang mabawasan ang kompetisyon. Pumasok din si May sa konvensyon at na-charm halos lahat ng lalaki patungo sa kanya upang bigyan si Jiro ng sapat na pagkakataon na makipag-usap sa iba pang tunay na babae. Tinuruan din niya si Jiro kung paano magdamit ng smart at manatiling well-groomed. Kaya sa susunod na pagpunta nila sa convention, umupo si Jura sa harap ng isa sa mga babae, ngunit masyadong nervyos siya kaya natapos na lang niyang sabihin ang kanyang pangalan at ang katotohanan na kumikita siya ng milyon-milyon bawat taon. Nagulat si May,
Ngunit sinabi ni Jiro na ang mga babae ay naghahanap ng mga lalaking makakapagbigay kaya ang pagkakaroon niya ng maraming pera ay dapat unang punto. Sinabi niya kay Jiro na tingnan ang mga mata ng mga babae at ngumiti upang makuha ang kanilang atensyon. Gayunpaman, ganap na lost cause si Jiro dahil gumagawa siya ng mga nakakatakot na mukha na malamang iniisip ng mga babae na serial killer siya o ano pa. Kabiguan ng convention, ngunit hindi tatanggap ng pagkatalo si May nang madali. At inayos niya ang profile para sa kanya sa Tinder at kahit nakuha ang unang date niya. Muli itong nagiging kakila-kilabot dahil hindi niya makain ang pagkain na in-order nila dahil bilang poison master. Ang number one instinct niya ay huwag kumain ng anumang hindi niya sariling inihanda. Nagawa niyang malampasan ang instinct at kumagit, ngunit walang saysay dahil tumakbo na ang babae. Ganap na need-fit si Jiro dahil nakipagkita siya sa 30 babae ngayon at hindi pa rin nakapag-exchange ng contact details sa kahit isa. Ngunit sinabi ni May sa kanya na huwag mag-alala at nangako na gagawin nila ito bukas. Ngunit bago makalabas si Jura, dumaan ang isang sasakyan sa kanila at kinuha si May habang sinusubukan ni Jiro na habulin ito, ngunit nakatakas ang sasakyan. Ang kidnapper ay lumabas na nakakabatang kapatid ng Blondie, na tinanong si May kung ano ang nangyari at bakit nagpa siya ang kanyang nakatatandang kapatid na umalis sa trabaho sa lungsod at magtrabaho sa family cleaning business sa halip. Pinatahimik ni May ang bibig niya at nakatanggap ng lead pellet sa mukha para doon. Papatayin na sana siya ng lalaki. Nang magulat ang driver na makita ang isang lalaki na nakatayo sa gitna ng kalsada, sinabi ng gun sa driver na sagasaan siya, ngunit si Jiro ito na umiwas sa sasakyan at ginamit ang kanyang super strong acid concoction upang literal na hatiin ang sasakyan sa kalahati, na nawalan ng kontrol at nahulog sa tulay. Habang kinuha niya si May at dinala siya pabalik sa kaligtasan. Sa sandaling mabalik ni Jiro si May sa kanyang lugar, sinabi ni May sa kanya na makipagkita sa kanya bukas sa Oceanic Art Gallery na gaganapin sa isang cruise ship. Sinabi ni Jiro na masyadong bigla ito at dapat tumutok si May sa paghahanap ng higit pang babae para sa kanya sa halip na manood ng Art Galleries. Gayunpaman, seryoso si May at hiniling kay Jura na naroon sa lahat ng gastos. Kinabukasan, narating ni Jura ang barko sa tamang oras at dumating si May ng fashionably late. Tumalo ng puso ni Jura nang makita kung gaano siya kaganda kahit alam ng utak niya na lalaki ito. Hinawakan ni May ang kanyang mga kamay at sinabi na dapat magmadali sila dahil late na sila. Ngunit nagpanik si Jiro at sinampal ang kanyang kamay, na sinasabi na kailangan ng consent bago hawakan ng isang tao. Pumasok sila sa art gallery at nagulat si Jiro dahil perpektong date spot ang lugar na may maraming couples. Tinanong niya si May ang dahilan kung bakit sila narito at sinagot niya na magkakaroon sila ng rehearsal date ngayon upang hindi siya magkamali sa hinaharap. Nagulat si Jiro sa sagot na iyon at sinabi ni May na kahit sa milagro ay makakuha siya ng numero ng babae at date, sa huli ay mabibigo siya dahil wala siyang ideya kung paano makipag-usap sa mga babae. Una nilang nakita ang isang crappy painting ng aso na malamang ginawa ng natutulog na 2-year-old kid, at ginawa ni May na parang masterpiece ito. Hinimok niya si Jiro na magsalita rin, ngunit wala siyang ideya kung ano ang iniisip. Susunod, nakita nila ang abstract art at habang pinupuri ni May ang choice of blue color, stiffly sinagot ni Jiro na asol ito tulad ng langit. Sinabi ni May sa kanya na kailangan niyang maging mas confident at pagkatapos ay lumipat sa portrait ng isang babae na may eggplants bilang earrings. Sinabi ni May na talagang maganda ang babae at mumbled ni Jiro na mas maganda si May. Sinagot ni May na masyadong cheesy ang linya na iyon at tumakbo siya na humihingi ng mas magagandang pick-up lines sa ChatGPT. Lumapit si May sa kanya ng kalmado at sinabi na hindi niya kailangang impress siya dahil ang magandang date ay isa kung saan pareho silang nag-e-enjoy. Sinagot ni Jiro na mahirap talaga para sa kanya ang mag-enjoy, ngunit sinabi ni May na kailangan niyang subukan. Hindi nagtagal ay lumipat sila sa susunod na item sa gallery at ito ang world's oldest packet of DIY candy na nagpahirap kay Jiro. Nagsimulang magyap siya tungkol sa kung gaano ito nagkakahalaga ng 30 million yen, ngunit masaya siyang magbayad ng 100 million upang bilhin ito. Hindi naiintindihan ni May kung ano ang kawili-wili sa packet ng candy at umalis. Ngunit natutuwa siya na nag-e-enjoy si Jiro. Tinawag niya si Jiro at natagpuan siyang nanonood ng isa pang art piece sa pamamagitan ng pagtagilid ng ulo. Sinabi niya kay May na mas cool ang painting mula sa angle na ito at nagpa siya siyang subukan din ito. Pagkatapos nito, dinala ni May si Jiro habang mas curious siya tungkol sa kanyang charming qualities. Sa halip na sagutin ang kanyang tanong, tinanong ni May kung ano ang iniisip niya tungkol sa isang middle-aged man na mukhang homeless at tiyak na high sa isang bagay na masama. Walang opinyon si Jiro tungkol sa lalaking iyon at biglang dumating ang kanyang talagang magandang asawa at sa isang segundo ay napalibutan siya ng maraming tao para sa autographs dahil sikat na painter siya.
Sinabi ni May na kahit cray-cray ang painter, mahal siya ng kanyang fans dahil talented siya. Nagbigay siya ng higit pang mga halimbawa ng isang baseball player na laging successful, isang doktor na nagaliligtas ng buhay o isang music hero na nagpaparamdam ng isang bagay sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga kanta. Sinabi ni May na lahat ng taong ito ay talented at iyon ang kanilang charm. Sinagot ni Jiro na cool iyon at lahat, ngunit walang kinalaman ito sa kanya dahil wala siyang talento. Sinabi ni May sa kanya na mali siya dahil siya ay lubhang talented na assassin na natalo ang 12 ng thugs ng sabay upang iligtas ang kanyang buhay. Sinabi ni May kay Jiro na kung gusto niyang impress ang isang babae gamit ang kanyang charms, dapat tigilan niya ang pag-aaksaya ng oras sa dating apps at iba pang meetups at sa halip ay baguhin ang kanyang line of work. Ibinulong niya sa tainga ni Jiro na dapat tumulong siya sa iba at ang pangungusap na iyon ay nagdulot ng maliit na heart attack sa assassin. Sinabi niya sa kanya na magtrabaho bilang elite bodyguard o ano paman dahil sa ganitong mga sitwasyon ay maaari niyang impress ang mga babae sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanilang buhay. Sinagot ni Jiro na hindi ito gagana dahil siya ay poison master at assassin. Ngunit pinaalalahanan siya ni May na walang nagsabi na hindi siya makakapagligtas ng mga tao. Idinagdag niya na ang pagliligtas ng mga babae at pag-charm sa kanila ay simula lang dahil pagkatapos nito ay kailangan niyang patuloy na mag-effort upang manalo sa kanilang mga puso. Mamaya, nag-dinner si Jiro at May, at inihayag ni May na ito ang simula ng Operation White Knight, kung saan mag-i-impress si Jiro ng mga babae sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanilang buhay. Unang cringe na husto si Jiro sa klitsa karapatang-ari na pangalan na iyon at pagkatapos ay tinanong si May kung paano niya mahahanap ang mga trabaho kung saan kailangan niyang iligtas ang mga tao. Una, sinubukan ni May na punuin ang bibig niya ng karne at pagkatapos ay sinabi kay Jiro tungkol sa app na tinatawag na Darknav, na basically katulad ng Fiverr o Upwork, ngunit para sa mga kriminal. Sinabi niya kay Jure na makakahanap siya ng lahat ng uri ng shady job sa app na iyon at magkakaroon ng ilang trabaho na nangangailangan sa kanya na iligtas ang mga tao. Nagulat si Jure nang marinig ang app dahil hanggang ngayon ang lahat ng kanyang trabaho ay mula sa broker. Hindi siya makahanap ng maganda at sinabi kay May na hindi ito gumagana. Biglang nakakita siya ng isang bagay na kaya niyang gawin at tinanong ang opinyon ni May dito. Ipinakita niya sa kanya ang video ng kriminal na nakakuha ng isang babaeng nagngangalang Kyoko at hinihingi sa mga kaibigan niya na ibigay ang lahat ng artwork na mayroon sila sa kanya. Agad pagkatapos ng video, binisita ni Jiro ang mga taong nag-post ng job at nalaman na ang babaeng nagngangalang Kyoko ay talagang art thief. Gayunpaman, sa halip na nakawin ang mga artwork para sa personal na kita, ninanakaw niya ito upang maibalik sa mga tunay na may-ari. Gusto ng kanyang mga kasamahan na iligtas siya sa lahat ng gastos, ngunit kulang sila sa lakas at skill upang gawin ito, kaya desperado nilang na-post ang request na ito sa Darknav. Tahimik si Jure nang marinig ang kanilang presentation, at iniisip ng mga lalaki na hindi niya tatanggapin ang request dahil masyadong maliit ang bayad. Nagtaka sila kung dapat nilang ibenta ang kanilang mga organ o nakawin ang savings ng kanilang mga magulang upang iligtas ang kanilang leader. At napagtanto ni May na walang skilled assassin ang mag-i-enter sa trabahong ito. Iniisip niya na ito ang pagkakataon ni Jiro na ay-up ang isang babae sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanya. At sinabi niya sa mga underlings ni Kyoko na ang kaibigan niya ay Poison Master. Nagulat sila nang marinig iyon dahil narinig lang nila ang mga rumor tungkol kay Jiro at iniisip nilang kailangan nilang ibenta ang lahat ng mayroon sila upang mabayaran ang unang installment ng kanyang fees. Gayunpaman, handa silang gawin ang lahat upang iligtas ang kanilang leader. Ngunit biglang itinaas ni Jiro ang kanyang kamay dahil may tanong siya. Natakot ang lahat sa kanya. Ngunit ang tanging gusto malaman ni Jiro ay kung may problema ba si Kyoko sa mga lalaking nagsusuot ng salamin. Sa parehong oras, ang nagkuha kay Kyoko ay ang kaptan ng barko na bumili, ninakaw ang mga painting upang itayo ang kanyang koleksyon. Creepily hinalikan niya ang painting na parang may mga protesters na naghagis ng ketchup dito at pagkatapos ay hiniling kay Kyoko na magtrabaho para sa kanya dahil pinahahalagahan niya ang kanyang skill sa pagnanakaw ng mga painting. Tumanggi si Kyoko. Naalala ang kwento ng painting na ninakaw niya noon, ang modo ng painting ay anak ng sikat na artist at ang may-ari ng painting ay asawa ng babae na binugbog ng captain upang nakawin ito. Nagmakaawa ang lalaki kay Kyoko na ibalik ang painting para sa kanya at sa kanyang anak dahil talagang espesyal iyon para sa kanila. Sinabi ni Kyoko sa captain na nangako siya sa bata na ibabalik niya ang painting ng kanyang ina. At sa pagkarinig nito, sinabi ng captain sa kanyang hired assassin na sirain ang kanyang spirits. Samantala, bumalik si Jure at May sa barko habang sinusubaybayan si Kyoko. At hindi masaya si May sa pagbunyag ni Jiro ng kanyang ulterior motives bago pa niya mailigtas ang babae.
Sinagot niya na okay lang at sinusundan nila ang GPS tracker na inilagay kay Kyoko. Ngunit sa sandaling umakyat sila sa hagdan, 2 plus-sized guards ay itinuro ang kanilang mga baril kay Mai. Agad na tumalon si Jiro at inalis si Humpty at Dumpty gamit ang split kick. Ngunit nawala na ang confidence ni Mai ngayon. Gusto niyang umuwi, ngunit sinabi ni Jiro na kailangan niya ang tulong niya sa pakikipag-usap sa babae. Sinusundan nila ang tracker habang sinabi ni Jiro na plano niyang tanungin si Kyoko na i-date siya nang may intensyon na pakasalan siya. Agad na tumanggi si Mai sa ideyang iyon dahil iyon ay magdudulot ng rejection at sinabi sa kanya na tumutok sa kasalukuyan sa halip na sa end goal. Biglang, sinabi ng isang grupo ng guards na tumigil sila, ngunit basta kinatok ni Jiro ang lahat ng duguan at walang malay nang walang kahirap-hirap. Samantala, nilolokohin siya ni Mai na si Kyoko ay matatakot at mag-isa. At kapag nakita niya siya, dapat sabihin niya na narito siya upang iligtas siya sa halip na tanungin tungkol sa kasal. Samantala, itinuro ng kapten ng barko ang kanyang baril kay Kyoko, at tumawa siya, na sinasabi na hindi siya natatakot sa kamatayan. Gayunpaman, itinuro ng kapten ng baril sa painting susunod, at nagpanik si Kyoko dahil mas pinahahalagahan niya ang pangako sa ina ng bata kaysa sa kanyang buhay. Sumang-ayon siyang magtrabaho para sa kapten at maging side chick niya. At habang nagsisimulang mag-enjoy siya sa kanyang tagumpay, natunaw ang kanyang kamay at nahulog sa sahig, naglalabas ng makulay na likido na talagang hindi dapat lumabas sa katawan ng tao. Nagpanik siya at nagtaka kung sino ang sumalakay sa kanya nang biglang lumabas ang multo ng babae sa painting at sinunog siya ng hellfire. O kahit ano man ang iniisip niya sa ilalim ng impluwensya ng lason ni Jiro. Naghiwa si Jiro ng butas sa metal walls ng kwarto at lumapit kay Kyoko upang ipakilala ang sarili. Sinabi niya sa kanya na ligtas siya dahil narito na siya at ang kanyang unang reaksyon ay hindi niya kayang bayaran ng isang master tulad niya. Agad na lumingon si Jiro kay Mai dahil hindi niya tinuruan kung paano sumagot dito at nagpa siya si Mai na sumali. Una, sinubukan niyang tanggalin ang tali sa mga binti ni Kyoko nang biglang hawakan ng lalaki sa diving suit ang babae at tumalon pabalik. Bumalik din sa katinoan ang kapten ng barko at sinabi sa watermaster na patayin ang mga intruders. Walang oras na sinayang si Jiro sa paglagay ng kanyang mask at pag-inject ng kanyang homemade super soldier serum. Sa sandaling magsimula ang gamot, tumakbo siya upang salakayin ang watermaster, ngunit ang tanging tinamaan niya ay tubig at natagpuan na malayo sa kanya ang watermaster. Sa kabutihang palad, iniwan niya si Kyoko ng mag-isa at agad na itinapon ni Jiro siya patungo kay Mai at sinabi sa kanya na dalhin siya sa kaligtasan. Nahulog si Mai habang nahuli si Kyoko at sinabi kay Jiro na kailangan niyang tratuhin ng mahina ang mga babae. Sinagot ni Jiro na kailangan niyang iligtas muna si Kyoko at maririnig niya ang lahat ng lecture tungkol sa gentleness mamaya. Biglang, pinumpahan ng watermaster ang tubig sa kanyang braso upang palakihin ito at sinalakay si Jiro ng buong lakas, na naghiwa ng butas sa sahig. Malubhang nasugatan si Jiro sa atake na iyon, ngunit mayroon na siyang mga armas sa kaso na magtagal ang laban. Tumakbo patungo sa kanya ang watermaster at nagpanik si Mai na magiging bloodbath ito, ngunit biglang tumigil ang watermaster at nagbigay ng card kay Jiro. Ipinakilala niya ang sarili bilang Ushio at sinabi na dapat nilang ayusin ang bagay na ito sa ibang paraan kaysa sa pakikipaglaban. Sinabi niya na ang laban sa pagitan ng dalawang masters ay magdudulot ng malubhang pinsala sa kanilang paligid at sa kanilang mga katawan, at ang bayad na nakuha niya ay maaaring hindi sapat upang masakop iyon. Nagsimulang mag-waterbending siya mula sa kawalan bilang watermaster at iminungkahi ang alternatibong paraan upang ayusin ang kanilang laban. Sinabi niya kay Jiro na babayaran niya siya ng 10 beses sa binayaran ng kanyang client upang umatras at hayaan siyang kunin si Kyoko. Sinabi ni Yusho na dahil business ito, naniniwala siyang ang sinumang master ay mas pahalagahan ng pera kaysa sa tiwala ng kanilang employers. Patuloy siyang nagyap tungkol sa kanyang business model na parang nasa Shark Tank. At nalilito si Mai sa nangyayari. Biglang, natagpuan niya ang serum na may super soldier serum na nakahiga malapit sa kanya at napansin na may kaunting gamot pa sa loob. Nagpasya siyang kunin ito sakaling emergency, ngunit nakita ito ni Jiro at sinigawan siya na huwag hawakan ng serum. Napagtanto ni Asho na ang super soldier serum ay deadly poison, at ang dahilan kung bakit ito nagbibigay ng buff kay Jiro ay dahil siya ay master na may modified bloodline na nagpapahiwalay sa kanya sa ibang tao. Naiintindihan niya iyon dahil si Jiro ay poison master, kaya mas lumalakas siya sa pamamagitan ng pag-inom ng lason sa halip na mahina. Patuloy niyang ipinapakita ang kanyang waterbending abilities bilang watermaster habang sinasabi na talagang kamangha-mangha ang modified bloodlines. Sinagot ni Jiro na ang kanyang bloodline ay isang curse dahil mamamatay siya kung hindi niya matapos ang kanyang kaaway bago ganap na maapektuhan ng lason ang kanyang katawan.
Hindi ito naiintindihan ni Yusho ng malinaw at sinabi ni Jiro na ang kanyang waterbending skills ay dapat dahil din sa kanyang modified bloodline. Pinagtibay ni Yusho na kayang kontrolin niya ang tubig ayon sa gusto at sapat ang lakas ng kanyang diving suit upang labanan ang anumang uri ng atake. Pagkatapos ay tinanong niya si Jura kung handa na siyang ayusin ang bagay na ito sa kanya ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita na tumatanggi siya. Biglang nawala si Ushio at sinubukang salakayin siya mula sa blind spot, ngunit nabasa ni Jiro ang atake na iyon at sinuntok siya. Gayunpaman, ang tanging tinamaan niya ay tubig at binaril ni Ushio ang isang high-pressure water bullet sa kanya na halos maiwasan niya. Napagtanto niya na kung isa lang sa mga bullets na iyon ang tatama sa kanya, tapos na siya, ngunit hindi plano ni Ushio na hayaan siyang umalis pa. Sinabi niya na ang Poison Family ay isa sa top 5 families sa industriya at dapat gumawa siya ng mas magagandang desisyon upang mapataas ang kanilang net worth sa halip na ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa isang babae. Nagsimulang magpaputok siya ng water shots ng random at iniwasan ni Jura ang lahat. Tinanong ni Ushio kung client ba si Kyoko para sa kanya o romantically involved siya sa kanya, ngunit tumutok lang si Jiro sa pag-iwas sa kanyang mga atake bago maghagis ng maliit na blade sa kanya na pinutol ang kanyang gloves. Sinabi niya sa kanya na ang antas ng atake na iyon ay walang magagawa. Ngunit biglang sumabog ang kanyang glove. Bago niya mapagtanto kung ano ang nangyayari, sumugod si Jura at sinuntok ang kanyang helmet at pagkatapos ay sinubukang tapusin siya gamit ang malakas na sipa. Umiwas si Ushio doon at itinulak ang sarili palayo gamit ang water jets, ngunit nahabol siya ni Jura at sinira ang kanyang helmet gamit ang isa pang malakas na suntok. Pagkatapos ay sinabi niya sa Watermaster na stranger lang si Kyoko sa kanya ngayon. Ngunit balang araw, maaaring maging mahalaga siya sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang lahat ng sinasabi niya ay parang nonsense sa kanya, ngunit mas gusto niya ang normal na mapagmahal na pamilya kaysa sa successful business anumang araw dahil palagi siyang nag-iisa. Naalala ni Jura kung paano ang kanyang tanging ideya ng mapagmahal na pamilya ay sa pamamagitan ng malalaking screen sa kanyang training area. Doon niya natutunan kung paano kumakain ng ibang tao kasama ang kanilang pamilya o kung paano nakikipag-interact ang mga lalaki at babae at nagiging magkaibigan. Gayunpaman, lahat iyon ay upang malaman ng mga target na papatayin niya sa hinaharap. Hindi lang recorded videos ng mga tao, kundi livestream ng kanilang buhay nang walang hinala na sinusubaybayan sila sa pamamagitan ng magic mirrors ng Poison Family. Tinatawag sila ng kanyang instructor na Human Zoo, na sinasabi na walang ideya ang mga taong ito tungkol sa katotohanan ng mundo, at nabubuhay lang sila ayon sa tadhana. Tinuruan si Jura na bilang heir ng Poison Clan, tungkulin niya na kontrolin ang tadhana ng mga walang alam na tao tulad nito. Habang siya ay isolated mula sa anumang human contact at hindi kailanman nakaranas ng kagalakan ng pamilya. Ngayon sinabi niya kay Ushio na ang mga bagay tulad ng pagkain kasama ang pamilya na tinatawag niyang useless ay ang gusto niya sa lahat ng gastos. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Asho sa kanyang maliit na speech at inihayag na ang future head ng Poison Family ay may ganitong attitude kaya hindi sila magtatagumpay sa business. Biglang inilabas niya ang kanyang buong kapangyarihan at ginawang tornado ang tubig sa ilalim ng kanyang mga paa upang itaas ang sarili habang gumagawa ng maraming water tentacles upang salakayin. Halos maiwasan ni Jura ang mga atake kahit papaano, ngunit pagkatapos ay nagpa siya si Ushio na baguhin ang kanyang mga target upang ilagay siya sa mas malaking disadvantage. Binaril niya ang isang water tentacle patungo kay Mai, na nagawang protektahan si Kyoko, ngunit nataman sa atake. Nagpanik si Jiro nang makita si Mai na sumisigaw sa sakit, at tumawa si Ushio, na sinasabi na babayaran niya siya para sa pagmasakit sa kanyang mga kaibigan. Samantala, buhay si Kyoko at tinanong niya si Mai kung bakit sila dumadaan sa lahat ng ito upang tulungan siya at sinagot niya na ito ang kanilang misyon na iligtas siya at mas mahalaga siya kaysa sa misyon lang kay Jiro na patuloy na umiiwas sa ruthless attacks ni Ushio. Sinabi ni Mai kay Kyoko na iwan sila at tumakbo dahil ang pagprotekta sa kanya ang pinakamahalagang bagay ngayon. Gayunpaman, hindi plano ni Kyoko na maging passenger princess at tinanong niya si Mai kung paano siya makakatulong. Biglang tumingin si Mai sa super soldier serum na lason na kailangan ni Jiro upang maging mas malakas. Sa ngayon, ganap na winawasak siya ni Ushio dahil nawala ang lahat ng kanyang poison needles nang itulak siya ni Ushio sa sahig. Alam niyang hindi siya sapat na mabilis upang mahabol siya ngayon. Naalala niya kung paano sinabi sa kanya ng kanyang guro na huwag lumaban sa ibang master para sa mas mababa sa 5 billion yen, at iyon lang kung garantisado ang kanyang tagumpay. Sinabi niya kay Jura na walang dapat mabuhay pagkatapos makita ang kanyang modified bloodline abilities, at dapat patayin niya ang sinumang makakita nito upang protektahan ang legacy ng Poison Family.
Sinusubukan ni Jiro na alisin ang mga alaala na iyon habang umiiwas sa enemy attack nang biglang tumalon si Kyoko sa ibabaw niya at tinanggal ang hangin sa kanyang baga. Tinanong ni Jiro kung ano ang ginagawa niya sa ibabaw niya nang dapat ay tumatakbo siya at sinagot ni Kyoko na ang pagliligtas bilang damsel in distress ay hindi ang kanyang style. Kaya tutulungan niya siyang manalo sa laban na ito. Ipinakita niya sa kanya ang poison serum na kailangan niya at nagulat si Jiro sa kanyang kamay na nasira na ng kanyang lason. Bago maibigay ni Kyoko ang espesyal na steroid sa kanya, hinawakan siya ni Asho gamit ang kanyang water tentacle at tinawanan ng kanyang katangahan sa pagtatangka na tulungan ng isang master. Tinanong niya si Jiro kung ano ang pakiramdam na ipagsapalaran ng kanyang buhay para sa isang taong masyadong tanga upang mailigtas. Ngunit tumayo si Jiro at nagpasalamat kay Mei sa pag-setup sa kanya kay Kyoko sa halip na iba pang babae. Napansin ni Yusho ang searing sa kanyang kamay at nagpanik, ngunit agad na inutusan siyang ibaba ito o pupunuin niya ng tubig ang baga ni Kyoko. Ginawa ni Jiro ang sinabi niya at ibinaba ang searing, ngunit sa gulat ni Ushio, walang laman ito at ang needle ay nawawala. Biglang tumakbo si Jiro patungo sa kanya ng lightning fast speed. At ang susunod na alam niya, nasa likod na siya niya. Inilagay niya ang poison needle sa kanyang lalamunan at nagpanik si Ushio habang nawawala ang kanyang kakayahang kontrolin ng tubig dahil sa lason niya. Sumabog ang kanyang diving suit, na naglalabas ng lahat ng tubig na nakaimbak dito. At sa pagitan ng mga iyon, iniligtas ni Jiro si Kyoko ng may estilo. Sinabi niya kay Ushio na magaling siya sa kanyang trabaho. Kaya sa susunod na magbara ang kanyang toilet, alam na niya kung sino ang tatawagan. Gayunpaman, nagsimulang magpanik siya nang mapagtanto na nasa lugar ang kanyang kamay kung saan maaaring kasuhan siya ng harassment at agad na lumingon kay Mei para sa payo. Sa parehong oras, parang nasusunog ang buong katawan ni Asho. Ngunit biglang hinawakan ni Jiro ang kanyang kamay at parang perpekto ang pakiramdam niya. Tiningnan niya ang mga peklat sa kanyang mukha at napagtanto na allergic siya sa malinis na hangin at dapat lumipat sa ilang Southeast Asian country. Napagtanto rin niya na nananatili siya sa tubig sa lahat ng oras upang hindi makontak ng hangin ang kanyang balat dahil nabasa niya iyon sa Poison Master's Library. Sinabi ni Jiro kay Ushio na naghanda siya ng espesyal na cream upang kontrolin ang kanyang allergy at nagulat siya dito. Tinanong niya kung pinahihirapan niya siya, ngunit sinagot ni Jiro na nag-a-assert lang siya ng dominance sa pamamagitan ng pagtalo sa kanya at pagkatapos ay paggamot sa kanyang kondisyon dahil ang isang businesswoman tulad niya ay malalaman na huwag pumili ng away sa kanya sa hinaharap. Pagkatapos nito, kinuha ni Kyoko ang painting habang hinarap ni Jiro at Mei ang kapten ng barko, na lumuhad at nagmakaawa para sa awa. Patuloy na epektibo ang delusion poison ni Jiro, at ang lalaki ay nakikita si Mei bilang ang babae sa painting, na hinalikan ng kanyang mga paa at nangangako na hindi na niya ito uulitin. Sinabi ni Mei sa kanya na tumutok sa pagkuha ng art ng legal, habang nagpa siya rin si Jiro na patawarin siya. Hindi ka panipaniwala ito para kay Ushio, na naniniwala na dapat patayin ng mga masters ang sinumang nakakaalam ng kanilang mga lihim. Ngunit sinabi ni Jiro sa kanya na wala siyang pakialam sa pagpatay hanggat patuloy na sumusunod sa magandang buhay ang captain. Natapos din ni Kyoko ang pagbalot ng painting at sinabi na hindi na niya hahayaang mahuli siya muli. Nagpasalamat siya kay Jiro at Mei at nag-alok ng sakay pauwi na talagang pinagsisisihan nila sa loob ng ilang minuto dahil kailangan nilang kumapit sa shark ni Kyoko na hinayla sila sa tubig. Pagkatapos nito, ibinalik ni Kyoko ang painting sa mga tunay na may-ari at lahat ay talagang masaya dito. Si Jiro at Mei ay nasa hideout ni Kyoko at habang emosyonal ang lahat, abala si Jiro sa paghahalo ng candy sa sulok. Sinabi ni Mei sa kanya na gusto ng babae na magpasalamat sa kanya, ngunit nagpanik siya dahil hindi siya sanay na tumanggap ng pasasalamat. Itinulak siya ni Mei sa harap ng malaking screen at nagpasalamat ang babae sa kanya sa pagliligtas sa kanyang ina. Idinagdag ni Kyoko na nang marinig niyang master si Jiro, iniisip niya na talagang masamang tao siya, ngunit lumabas na exception siya. Nagulat na si Jiro dito at pagkatapos ay nagpasalamat din si Mei sa kanya dahil sa wakas ay nakuha ng kanyang kapatid ang life-saving operation na kanyang pinondohan. Sinabi niya kay Jiro na dahil sa kanya ay masaya ang napakaraming tao at siya ay kahanga-hangang tao. Nag-emotional si Jiro nang marinig ito at nagpa siya na ilabas ang mga emosyong iyon sa pamamagitan ng paglilinis ng toilet. Nang pigilan siya ni Kyoko at tanungin tungkol sa kanyang bayad dahil tiyak na hindi niya ito kayang bayaran. Tinanong niya kung maaari bang bayaran niya ito sa ibang bagay at nablow ang isip ni Jiro habang iniisip na tanungin siyang pakasalan siya at magkaanak. Sa kabutihang palad, sumali si Mei at iminungkahi na silang tatlo ay lumabas upang mag-party sa halip. Gayunpaman, sa araw ng party, silang dalawa lang ni Jiro at Kyoko, at nagpanik siya, nagtataka kung ano ang kinukulit ni Mei. Nandito lang si Mei sa sulok,
Sinusubaybayan sila upang siguraduhin na perpektong unang date si Jiro. Nag-text si May sa kanya na nasa ibang date siya ngayon at nais niya ang lahat ng the best, ngunit iyon ay nagpapanik pa kay Jiro. Hindi nagtagal ay dinala siya ni Kyoko sa isa sa kanyang paboritong lugar, isang shark-themed bar, na hindi inasahan ni Jiro. Lahat ng tao doon ay crazy sa sharks, at nagtataka siya kung talagang makakasama siya sa kanila, kahit subukan niyang kunwaring lahat. Nandito rin si May sa bar, sinusubukang bantayan sila. Habang umuupo si Jiro at Kyoko upang mag-usap, halos mapansin ni Jiro si May, na nagtago at patuloy na nanunood. Napansin niyang walang masasabi si Jiro at nais na tandaan niya na kapag wala siyang masasabi, dapat purihin niya ang damit o alahas ng kanyang date. Makikita ni May ang maraming magagandang bagay na suot ni Kyoko, at sa huli ay napansin din ito ni Jiro. Nag-usap siya tungkol sa kwentas ni Kyoko, na sinasabi na mukhang talagang luma ito at tinanong kung heirloom ba ito ng kanyang lola. Nagulat si May sa pagtatangka na ito, ngunit iniisip na hindi naman masama hanggang sumagot si Kyoko na libre ito kasama ng dehumidifier. Nagsignal si May kay Jiro na mag-usap pa tungkol sa deal dahil kawili-wili ito, ngunit mukhang hindi siya makapokus sa babae. Patuloy siyang tumitingin kay May para sa mga hint, na iniisip na ang lahat ng pagsisikap ni Jiro sa pagliligtas kay Kyoko ay mawawala sa ganitong rate. Sa kabutihang palad, madaling pakisamahan si Kyoko at alam kung paano mag-enjoy, kahit dad ang kanyang date. Tinanong niya si Jura kung maaari niyang kainin ang pagkain niya dahil hindi siya kumakain, at masaya niyang inialok ito sa kanya. Nagpasalamat siya dahil mahal niya ang ulam, at iyon ay nagpapanik pa kay Jiro, na nagpilit kay May na kunin ang bagay sa kanyang mga kamay. Agad siyang pumunta sa malaking monitor kung saan ipinapakita ang iba't ibang uri ng sharks, at sinusubukan ng isang lalaki na impress ang kanyang date sa pamamagitan ng pagsasabi ng lahat tungkol sa iba't ibang sharks. Inayos ni May ang isang deranged support shark sa screen na hinihingi kay Jiro na sabihin kay Kyoko ang isang kwento tungkol sa kanyang pagkabata. Biglang, dumating ang manager doon upang sabihin kay May na hindi dapat hawakan ng mga customer ang monitor, ngunit basta na-charm ni May siya at nakuha ang free pass. Kinuha ni Jiro ang hint na ito at nagsimulang sabihin kay Kyoko na hindi siya makakain ng pagkain na inihanda ng iba at ngayon ay nakaukit na ito sa kanyang katawan. Sinabi niya sa kanya kung paano siya hindi kailanman gumawa ng anumang bagay maliban sa pag-train bilang poison master. Sarili niyang niluto ang kanyang pagkain at kumain ng mag-isa at ang tanging mahalaga ay hindi ito may lason at nagsimulang mahabag si Kyoko sa kanya. Sinagot niya na naiintindihan niya ang kanyang sakit dahil mag-isa rin siya sa kanyang pagkabata. Siya ay ulila at ayaw ng ibang bata sa orphanage na maging kaibigan niya. Isang araw ay inadopt siya ng isang mayamang lalaki sa kanyang deathbed dahil wala siyang heir at walang legacy at biglang naging milyonaryo siya. Iniisip ni Kyoko na hindi na siya kailangang magtrabaho kahit isang araw sa kanyang buhay. Ngayon, ngunit pagkatapos, nakita niya ang isang kwarto na puno ng mga painting ng umiiyak na mga tao na lubusang nagpagulat sa kanya. Nag-research siya at nalaman na ilegal na nakuha ng lalaki ang mga painting na iyon. Nahabag siya sa mga painting at sa kanilang tunay na may-ari, kaya nagpa siya siyang ibalik ang lahat sa kanilang tahanan. Nagtagumpay siya sa kanyang misyon, ngunit sa oras na matapos niya, naubos na ang mana na minana niya. Sinabi ni Kyoko kay Jure na ngayon ay nagtatrabaho siya bilang part-time waitress upang mabayaran ang kanyang bills, at iniisip niyang mapapatawa at maawa siya sa kanyang kwento. Gayunpaman, humanga siya sa ginawa niya. Nagsimulang sabihin niya sa kanya kung paano siya gumawa ng isang bagay na nagpasalamat sa kanya sa unang pagkakataon sa kanyang buhay kanina. Sinabi niya na hindi niya magagawa iyon nang walang Kyoko at ginagawa niya ito magpakailanman. Kaya siya ang pinakakul na tao na nakilala niya. Nag-emotional si Kyoko nang marinig ito at nagsimulang marinig ang wedding bells. Nagulat si Jiro nang makita siyang umiiyak at tinanong kung may mali ba ang sinabi niya, ngunit sinabi niya na walang nagsabi sa kanya ng ganito dati. Biglang, nakita ni Jiro ang hint mula kay May na sabihin sa kanya na gawin ito, at tumalon ang kanyang puso habang iniisip iyon. Inalis niya ang kanyang shark hat at tinanong si Kyoko kung maaari niyang gawin ang isang bagay para sa kanya, at nagsimulang maramdaman niya ang chemistry sa pagitan nila. Gayunpaman, ang tanging hiningi ni Jura ay maging kaibigan niya, at nadismaya si May na nawala niya ang perpektong pagkakataon na aibag ang isang body at matupad ang kanyang misyon. Kahit si Kyoko ay nadismaya dahil umaasa siyang aanyayahan siya nito, at tiyak na sasagutin niya ng oo. Sinagot ni Jiro na gusto rin niyang i-propose sa kanya. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang wala silang alam tungkol sa isa't isa. Alam niyang nagawa niya ang magandang impression sa kanya noon ngunit hindi pa niya alam ang kanyang madilim na panig. Iniisip niyang kung malaman niya ang mga masasamang bagay na ginawa niya, tatanggihan siya nito.
Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang maging kaibigan muna upang magkaroon sila ng oras na malaman ang tungkol sa isa't isa at sa sandaling sigurado sila, gusto niyang maging masaya na kasal sa kanya. Parehong nagulat si Kyoko at may nang marinig ito at tumawa si Kyoko na sinasabi na hindi niya inasahan na ganito kasensil si Jiro. Binabalaan niya siya na hindi madali na manalo sa kanyang puso at pagkatapos ay sinabi na iniisip niya na si Mai ang kanyang date. Sinagot ni Jiro na dating advisor lang ni Mai at medyo narelak si Kyoko nang marinig iyon. Mamaya, inihatid ni Jiro si Kyoko sa kanyang sasakyan habang tinitingnan ng pangalawang edisyon sa kanyang friend list. Sinabi ni Kyoko sa kanya na dahil hindi siya makakain ng pagkain na ginawa ng iba, dapat gawin niya ang lunch para sa kanila sa susunod na date. At medyo nahihiya siya nang marinig iyon. Umalis si Kyoko sa ganoon. At biglang, lumapit si Mai upang sabihin sa kanya na may nahanap siyang ibang trabaho para sa kanya, na maging bodyguard ng anak ni Ayo. Nagpanik si Juro nang marinig iyon at sinabi na magiging cheating iyon. Ngunit pinaalalahanan siya ni Mai na magkaibigan lang sila ni Kyoko at siya ang tanging babae na kilala niya, kaya kinakailangan na magkaroon siya ng higit pang female interaction. Sinabi ni Mai sa kanya na kailangan niyang makipag-usap sa iba't ibang babae upang malaman ang mga babae at ang sarili, at pagkatapos ay makakahanap siya ng pinakamagandang partner para sa sarili. Kinabukasan, nasa college fresher welcome party si Jura upang protektahan ang kanyang client, at parang ganap na out of place siya. Narinig lang niya ang tungkol sa college students na lumalabas upang mag-party at uminom. Ngunit ang makita ito mismo ay nagiging lubhang hindi komportable sa kanya. Samantala, ang babaeng si Shai, na inupahan niya upang protektahan, ay nakaupo ng mag-isa sa sulok kasama ang kanyang inumin. Habang tinatawag ng mga seniors ang lahat na magtipon, lumuhad si Shai upang maabot sila, ngunit natapos na bumalik ng walang lakas ng loob na sumali. Habang lumaluhod siya pabalik sa kanyang lugar, lumapit ang dalawang seniors upang kausapin siya. Tinanong nila kung nag-e-enjoy siya. Ngunit biglang pumutok sa luha si Shiori, na sinasabi sa kanila na ito ang pinakamagandang oras ng kanyang buhay, at agad na umalis ang mga babae bago may mag-akusa sa kanila ng bullying. Binalot lang ni Shiori ang kanyang unicorn hoodie sa mukha habang nagsisisi sa pagkawala ng pagkakataon na makipag-usap sa ilang friendly seniors, habang nanunood lang si Jiro at naalala kung paano niya nakuha ang trabahong ito. Noong nakaraang araw, pumunta siya sa company headquarters kung saan mas interesado ang CEO sa pagbuhat sa lahat kaysa sa paggawa ng kung ano man ang ginagawa ng Koz. Binuhat ng speedo-wearing bodybuilder si Jiro, Mai at Shi habang inihayag na ang kanyang kapatid na siya rin ang tatay ni Shri ang nagtayo ng company na ito mula sa simula. Namatay siya noong nakaraang taon at ayon sa kanyang will, si Shi ang magmamana ng lahat. Gayunpaman, ayaw ng kanyang nakatatandang kapatid sa ideyang iyon at ginagawa niya ang lahat upang kunin ang company bilang kanya. Sinabi ng CEO na hindi niya eksaktong alam kung ano ang gagawin ng kanyang kapatid, ngunit narinig niya ang mga rumor na nag-upa siya ng mga taong may kakaibang techniques upang saktan si Shiori na hindi mapipigilan ng normal na bodyguards. Tinanggap ni Jiro ang trabaho upang protektahan si Shi, na mahinhin na ipinakilala ang sarili habang inayos ni Mai ang fake student ID para sa kanya upang mag-blend sa crowd. Biglang, hiniling ni Shi na dalhin siya sa isang drinking party, at sinabi ni Jiro na mapanganib iyon. Gayunpaman, tinitigan siya nito ng may inosente at puno ng luha na mga mata, at hindi makatiis si Jiro sa ganoong kagandahang cute. Sumang-ayon siyang dalhin siya sa party at ngayon ay hinihingi kay Shi na tumayo at ipakilala ang sarili sa lahat. Sinabi niya sa lahat ang kanyang pangalan ngunit nagyelo habang sinusubukang mag-isip ng susunod na sasabihin. Libu-libong mga iniisip ang nabuo sa kanyang isip, ngunit sa huli ay ginamit na lang niya ang good old nice to meet you at umupo. Lahat ay awkward ngayon, ngunit si Jiro naman ang susunod na magpapakilala. At sa paraan ng pagtayo niya na parang boss ay nag-aalala si Mai, na nagtatrabaho bilang waiter upang bigyan siya ng suporta. Gusto ni Jiro na ipakita sa lahat kung ano ang kayang gawin ng top-notch master. Confidently ipinakilala niya ang sarili at pagkatapos ay sinabi sa lahat na panoorin siyang uminom ng 8 pints ng beer ng sabay. Nag-aalala si Mai na hindi ito gagana, ngunit ininom ni Jiro ang lahat ng 8 beer na parang champ. Ngunit hindi pa tapos. Habang hinahawakan niya ang bibig at gumagalaw, nag-aalala ang lahat at halos tumawag ng 911 ang isang lalaki. Gayunpaman, hinihintay ni Jiro na ibunyag ang susunod na bahagi ng kanyang trick, na ang iluwa ang lahat ng beer sa anyo ng jelly dahil gumamit siya ng water-absorbing polymer. Confident siyang magkakagulo ang mga tao sa pagkakita ng trick na ito, ngunit nadidiri lang sila at lumipat sa susunod na target. Sino ang meditation boy kasama ang kanyang meditation playlist? Tumayo siya at nag-pose bago ipakilala ang sarili bilang Naruko. Tinanong ng senior kung masasabi niya pa.
Ngunit sinabi ni Naruko na nakalimutan niya ang lahat dahil ang mahalaga ay nakilala niya silang lahat dito. Sa paggawa lang yun, naakit niya ang lahat ng bodies sa lugar at iniisip ni Jiro na may tiyak na fishy sa lalaking iyon. Mamaya, naglakad pa uwi si Jiro, may at Shori at biglang tinanong ni Jure si Shori kung bakit niya pinilit ang sarili na pumunta sa party. Iniisip niyang gusto niyang mapabuti ang kanyang communication issues upang maayos na pamahalaan ang kanyang company sa hinaharap, ngunit iniisip niyang may mas magagandang paraan upang gawin iyon. Naging conscious si Shai nang marinig iyon at sinabi kay Jiro na hindi iyon ang iniisip niya. Gusto lang niyang maging bahagi ng grupo. Sinabi niya kay Jiro na nang nasa deathbed ang kanyang tatay, sinabi niya na masyado siyang nagbibigay ng pansin sa iniisip ng mga tao at mas magiging maganda ang kanyang buhay kung ilalabas niya ang lahat ng nakaukit sa kanyang isip. Hiniling niya sa kanya na mag-enjoy sa pakikisama sa ibang tao at pagkatapos ay namatay ng mapayapa at mula noon ay nakaukit na sa kanyang isip ang kanyang mga salita. Nagsimulang umiyak si Shri na sinasabi na hindi niya magawa ang gusto ng kanyang tatay. Nag-usap siya tungkol sa kung paano binaha ng mga bagay na sasabihin ng kanyang utak, ngunit sa huli ay hindi niya magawa. Alam niyang kailangan lang niyang gawin ang unang hakbang at ang lahat ay mahuhulog sa lugar, ngunit may maliit na bahagi ng kanyang utak na nababalisa na hindi siya magugustuhan ng mga tao. Sinabi ni Shai na hindi siya ginawa para makipag-interact sa ibang tao at hindi siya masyadong nagsalita kahit sa kanyang tatay bago siya nasa deathbed. Hindi niya alam kung bakit siya pinangalanan bilang successor ng may mas magagandang kandidato para sa posisyon. Inihayag niya na gusto niyang maging mas mabuti upang hindi na siya matakot na sabihin ang mga bagay na pumapasok sa kanyang isip at iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang pumunta sa party na ito. Binigyan siya ni Jiro ng reality check at pinaalalahanan na may naghahangad na patayin siya at sinigawan siya ni Mai sa pagiging insensitive. Gayunpaman, gusto ni Jiro na sabihin kay Shori na kung talagang gusto niyang pumunta sa isang lugar, hindi niya ito pipigilan dahil confident siyang mapoprotektahan niya siya sa anumang sitwasyon. Samantala, lumabas na ang meditation bro Naruko ay ang assassin na inupahan ng tiyahin ni Shore at tinawagan niya ito upang i-report na medyo skilled ang bodyguard ni Shori. Gayunpaman, hindi naabot ang kanyang mensahe dahil nakalimutan niyang i-charge ang kanyang telepono. Ilang linggo pagkatapos, pumunta si Naruko sa tiyahin ni Shiori upang sabihin sa kanya ang bagay ng detalyado. At lumabas na hindi lang siya ang kanyang boss, kundi sugar granny din. Binigyan ng matandang babae si Naruko ng massage habang sinisigawan siya tungkol sa kung paano isang buwan na mula nang upahan niya siya, at wala pa siyang ipinapakitang resulta. Tinanong niya kung kailan niya plano na tapusin si Shori, at kalmadong sinabi ni Naruko na hindi pa tamang oras. Hindi masaya ang matandang babae sa narinig at sinigawan si Naruko, na sinasabi na huwag sayangin ang kanyang pera. Gayunpaman, sa susunod na sandali ay tumahimik siya na parang hypnotized. Biglang nagbago ang kanyang tono at sinabi na magaling man ang bodyguard ni Shore, master si Naruko at walang makakatalo sa kanya. Pinagtibay ni Naruko at sinabi sa kanya na tatapusin niya ang trabahong inupahan niya. Sinabi ng matandang babae sa kanya na gawin siyang tanggihan ni Shi ang posisyon bilang heir ng company o ipadala siya sa afterlife sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, dumalo si Jiro at Mai sa klase kasama si Shori tulad ng dati, at sinabi ni Mai sa kanya na hindi niya kailangang gumawa ng notes dahil hindi siya tunay na estudyante. Gayunpaman, sinabi ni Jiro sa kanya na bago at exciting ito para sa kanya at nag-e-enjoy siya bilang estudyante. Biglang, tinanong ng professor ang kanyang grupo tungkol sa isang niche product sa market, at binigyan ni Jiro siya ng perpektong sagot. Habang nagpa siya ang impressed na professor na mag-nerd out kasama si Jiro, nasa bubong ng gusali si Naruko na nagpa-practice ng kakaibang meditation at yoga na kinabibilangan ng pagpapalaki at pagpapaliit ng tiyan upang lumikha ng malakas na vibrations na kayang basag ang steel pipes. Bumalik sa klase, biglang naramdaman ni Jure na nawawala ang kanyang sense of balance. At sa susunod na sandali, lahat ay itinulak pababa ng isang malaking pressure. Napagtanto niya na sa wakas ay gumagawa na ng hakbang ang assassin. At dahil hindi niya mapaghihiwalay siya kay Shi, umaatake siya sa lahat ng sabay. Tiningnan ni Jure sa paligid at natagpuan na mula sa labas ng classroom ang atake, na mukhang hindi malamang sa kanya dahil palagi niyang sinisigurado na walang may clear line of sight upang salakayin sila. Kinuha niya ang kanyang super soldier serum mula sa bulsa nang biglang mabasag ang glass windows ng hall at pagkatapos ay gumuho rin ang bubong. Napansin ni Jure na may rubble na malapit ng mahulog kay Shori. Kaya mabilis siyang nag-inject ng super soldier serum at iniligtas siya. Pagkatapos ng ilang segundo, ang buong kwarto ay natakpan ng debris at tiningnan ni Jiro sa paligid upang hanapin kung ano ang maaaring nagdulot ng sakunang ito. Sigurado siyang hindi gagana ang explosive gas sa ganitong open environment at may isa pang bagay na kayang gawin ito.
Napagtanto niya na ang Soundmaster ang nasa likod nito dahil siya lang ang makakagawa ng ganitong malakas at precise na atake mula sa ganitong malayong distansya. Sa parehong oras, nakita rin ni Naruko si Jiro na nag-inject ng espesyal na gamot sa kanyang katawan na nagbigay sa kanya ng superhuman strength at speed. Napagtanto ng parehong masters kung sino ang kanilang kaharap, at lubhang excited silang harapin ang isa't isa. Mamaya, tinawagan ni Jiro ang tiyuhin ni Shore upang sabihin sa kanya tungkol sa atake at naligtas ang kanyang pamangkin. Sinabi niya kay Shi na dapat mag-low-key sila dahil magkakaroon pa ng mga atake sa kanyang buhay, ngunit patuloy na tinitingnan niya ang poster para sa camping trip na gaganapin kinabukasan. Tinanong ni Mei si Jura kung dapat nilang laktawan ang camping trip, ngunit iniwan niya ang desisyon kay Shori na naman ay pumunta sa kanyang tiyuhin para sa tulong. Patuloy na nag-e-exercise si Mr. Bum habang sinasabi kay Shi na pumunta sa trip dahil alam niya kung gaano siya naghihintay dito. Gusto niyang magkaroon siya ng mga kaibigan sa college at sinabi na pananatilihing ligtas siya ni Jiro at may mula sa anumang panganib. Kinabukasan, masayang umalis si Shori para sa trip kasama si Jiro at Mai, hindi napagtanto na ang dahilan kung bakit binigyan siya ng permiso ng kanyang tiyuhin ay dahil hypnotized siya ni Naruko. Mamaya, nasa bus si Jiro at ang iba at umupo siya sa tabi ni Shi na may himbing na natutulog. Napagtanto ni Jiro na hindi ligtas si Shi sa kanyang tahanan din, kaya dapat hayaan nilang gawin niya ang gusto niya. Wala siyang ideya kung kailan naatake ang Soundmaster, kaya gusto niyang manatiling alerto sa lahat ng oras at tapusin ang mga bagay sa susunod na pagkakataon na lumitaw siya. Samantala, nasa parehong bus si Naruko kasama ang kanyang harem ng hypnotized girls na curious tungkol sa countdown tattoo sa kanyang kamay. Sinabi niya sa kanila na ito ay paalala ng isang lubhang mahalagang pangako at ngumiti ng creepy habang kumakapit ang mga babae sa kanya. Hindi nagtagal ay narating nila ang kanilang camping base at kinuha ni Jiro ang barbecue grill dahil sinabi ni Mei sa kanya na ang mga lalaking marunong magluto ay itinuturing na husband material ng mga babae. Itinapon niya ang lahat ng ingredients pataas sa hangin at pagkatapos ay binaril ng perpekto ang mga skewer sa mga ito at lumapag sa ibabaw ng grill. Talagang humanga ang ilang tao sa kanyang skills at nagtipon sa paligid niya habang nagpasya si Shi na makisama sa pamamagitan ng pag-aalok ng pagkain sa iba. Gayunpaman, hindi siya makapagsalita ng malakas, kaya walang nakarinig sa kanya, at naging depressed siya. Napansin ito ni Jiro at sinabi kay Mei na dapat nilang tulungan siya. Ngunit sinagot niya na hiniling ni Shi sa kanila na iwan siya ng mag-isa dahil gusto niyang malutas ito ng mag-isa. Samantala, nalilito si Shi kung ano ang gagawin. Ngunit pagkatapos ay may naisip siya at agad na nagsimulang hanapin ang kanyang bag. Ilang sandali pagkatapos, lumabas siya na nakasuot ng magical girl costume, at ang ilang whip sa grupo ay parang naakit na sa kanya. Masiglang nanonood si Mei at Jura, at pagkatapos ay ipinakita ni Shi sa lahat ang isang magic trick sa pamamagitan ng pagpapakita ng noodles sa walang laman na plato. Humanga ang lahat, ngunit nagkamali si Shi sa susunod na bahagi ng trick, na nagpatawa sa lahat sa kanya. Sa pagtatapos ng araw, pinuri ni Mei ang kanyang trick, at sinabi ni Shi na iniisip niya na hindi siya magaling sa salita, kaya gagawa siya ng party trick tulad ng ginawa ni Jiro sa unang araw. Medyo nahihiya siya nang marinig iyon, ngunit nagambala ang kanilang sandali nang magsimulang magkwento ng horror story ang isang senior tungkol sa lokal na Diyos na hihingi ng sacrifices upang magpaulan. Gayunpaman, lumabas na AI-generated slap ang kwento upang maumpisahan ang test of courage kung saan kailangan ng mga tao na pumunta sa shrine ng magkapares. Nagsimulang maghanap ang lahat ng babae kay Naruko upang makumpleto ang test of courage kasama niya. Ngunit nasa gubat na siya na tumatakbo na parang ninja sa web of threads sa gubat at inihayag na ngayon ng araw na tatapusin niya ang kanyang trabaho at aalisin si Shori. Samantala, nagtipon ng college students para sa test of courage, at sinabi ng kanilang senior na normal na ilalagay nila ang shrine bilang goal, ngunit ang ruta ay dumadaan sa dense forest. Sinabi niya na ayaw nilang maging merienda ng mga oso at lobo ang sinuman, kaya kailangan ng mga estudyante na hanapin ang photo stand sa kalahati ng daan patungo sa shrine at mag-click ng selfie upang patunayan na naroon sila. Lahat ay excited dito, ngunit parang childish ang lahat kay Jura. Ilang minuto pagkatapos, sumama siya sa test of courage kasama si Shori, na mahinhin na kumakapit sa kanyang coat. Naalala ni Jiro na sinabi sa kanya ni Mei kanina na ito ay maaaring malaking pagkakataon niya upang maging malapit kay Shi dahil walang nagdadala ng dalawang tao ng mas malapit kaysa sa kaunting panganib. Tinukso siya ni Mei na kung hindi niya magagawa ito, malamang nawala na siyang mas magandang pagkakataon na gawin ang unang hakbang. Biglang, naputol ang kanyang pag-iisip ng awkward na magpasalamat si Shuori sa pagiging kasama niya. Iniisip niyang dapat galit na galit si Jiro sa kanya sa pagiging ganitong sakit sa kanyang puwit.
Sinabi niya na kung nanatili na lang siya sa kanyang tahanan, mas madali sana ang kanyang trabaho. Sinabi ni Jiro sa kanya na okay lang iyon dahil magiging pareho ang antas ng panganib niya kahit saan siya pumunta. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na kalimutan ng lahat ng kanyang mga alalahanin at tumutok sa pag-e-enjoy sa trip dahil iyon ang pinakamahusay para sa lahat. Sinabi ni Jiro na hindi madalas makakuha ng pagkakataon ng mga tao na mag-enjoy ng buhay ng ganito at huwag sayangin ni Shi ang pagkakataong ito dahil may naghahangad sa kanyang buhay. Ngumiti siya at sinabi sa kanya na poprotektahan niya siya mula sa assassin kapag dumating ang oras. Nagtrabaho ang kanyang RZ kay Shi, ngunit biglang narating nila ang cutout at sumigaw ng malakas si Shri nang makita ito. Sinabi ni Jiro sa kanya na dapat mabilis silang mag-selfie, ngunit hindi niya alam kung paano gamitin ang selfie stick na kahit baby boomers ay kayang gamitin. Nag-volunteer si Shi na i-click ang selfie, ngunit habang tinitingnan niya ito, natagpuan niya ang isang misteryosong simbolo sa halip na mukha ni Jiro. Tiningnan niya sa paligid upang tanungin tungkol dito, ngunit sa kanyang gulat, wala si Jiro. Nagpanik si Shi at nagsimulang tumakbo sa paligid na naghahanap kay Jiro. Sa wakas ay natagpuan siya malapit sa isang malaking nahulog na puno. Narelax siya nang makita siya, ngunit biglang nag-transform si Jiro sa tic-tac-toe monster at tumakbo patungo sa kanya. Sumigaw at tumakbo ng mabilis si Shai hanggat kaya niya at narating ang shrine nang malapit nang mahuli siya ng monster. Isinara niya ang pinto sa likod niya at iniisip na ligtas siya, ngunit pagkatapos ay tiningnan niya sa paligid ng kwarto at natagpuan ang isang nos na nakasabit sa bubong. Nalilito at natatakot siya nang biglang lumitaw ang monster sa harap niya at nagsimulang mag-stumble patungo sa kanya. Masyadong natakot si Shi na gumalaw pa, ngunit pagkatapos ay kinuha ng monster ang anyo ng kanyang patay na tatay. Hindi na maintindihan ni Shri ang anumang bagay ngayon at pagkatapos ay ibinuhos ng kanyang tatay ang isang inumin sa kanya. Sinabi niya sa kanya na narito siya bilang offering sa Diyos ng shrine na ito at iyon ang dahilan kung bakit makakausap niya ang kanyang espiritu. Hindi alam ni Jory kung dapat niyang paniwalaan ang nakikita niya, ngunit hindi niya makontrol ang kanyang curiosity at tinanong kung bakit siya pinangalanan bilang successor. Biglang nahati ang mukha ng kanyang tatay sa dalawa na parang maskat ang inner face ay umiiyak, na sinasabi na nagkamali siya sa pagpangalan kay Shri bilang successor dahil anak lang niya ito. Muli na namang nahati ang mukha niya. Sa pagkakataong ito ay lumabas ang kanyang angry side at sinasabi kay Shri na hindi siya sapat upang pamunuan ang company. Nasa limit na ang utak ni Shore. At pagkatapos ay muli na namang nahati ang mukha ng kanyang tatay, na nagiging isang creepy at inhumane na bagay. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailanman matutupad ang inaasahan ng sinuman, kaya dapat sumuko na siya. Sapatos na ang kanyang mga salita upang ma-hypnotize si Shiori sa pagtanggap na siya ay walang kwenta at mas mabuti ang mundo nang wala siya. Umakyat siya patungo sa nos at ang tic-tac-toe monster na nagkunwaring kanyang tatay ay natuwa na papatayin na niya ang sarili. Gayunpaman, sa sandaling ilagay ni Shori ang nos sa kanyang leeg, may nagbago sa loob niya. Sumigaw siya na masaya siyang nagawa niyang magbigay ng ngiti sa lahat sa trip na ito. Itinapon niya ang nos at tumakbo patungo sa pinto, na sinasabi na baka hindi niya kailanman maging sapat na malakas, ngunit gusto pa rin niyang mag-improve. Itinulak niya ang pinto at tumalon palabas, na nanunumpa na walang makakatali sa kanya. Ngunit sa susunod na sandali, napagtanto niyang screwed siya. Tumalon siya mula sa maling pinto at ngayon ay nahuhulog sa isang ilog na daan-daang paa sa ibaba niya. Nagpanik si Shori dahil hindi siya makapanalo laban sa gravity. Sinusubukan niyang mag-isip ng mga ideya at napagtanto na may payong siya. Sinusubukan niyang gamitin ito bilang parachute, ngunit hindi ito Looney Tunes at ang payong ay pinunit ng air pressure. Tinanggap ni Shori ang kamatayan dahil walang makakailigtas sa kanya ngayon. Ngunit sa kabutihang palad, dumating si Jiro sa eksena noon. Naghagis siya ng water-absorbing gel ball sa ilog, na nagdulot na lumaki ito ng malaki at pagkatapos ay nahuli siya bago siya tumama sa waterbed. Hindi makapaniwala si Shi na nakaligtas siya at sinabi ni Jiro sa kanya na gusto ng assassin na magmukhang suicide o aksidente ang kanyang kamatayan, kung hindi ay magdudulot ito ng suspicions at walang makakakuha ng inheritance sa kanyang mga kamag-anak. Biglang, dumating ang Soundmaster Naruko at inamin ni Jiro na talagang solid ang kanyang strategy. Sa sandaling mag-click si Shori ng selfie, ginamit niya ang tunog upang i-hypnotize siya at tinamaan si Jiro ng malakas na shockwave upang guluhin ang kanyang sense of direction. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya siya nahabol sa oras. Bumaba si Naruko sa kanilang antas at nagsimulang tinitigan si Shi na parang creep at kinuha ni Jiro ang maraming poison needles upang salakayin siya. Agad na naglagay ng distansya si Naruko sa pagitan nila, na sinasabi na wala na siyang pakialam na gawing parang aksidente ito dahil tiyak na papatayin niya ang babae. Napagtanto ni Jiro na nasa disadvantage siya dito.
Kaya sinabi niya kay Shiori na kailangan nilang tumakbo ngayon. Gayunpaman, masyadong natakot siya na gumalaw at hindi masaya si Jiro dahil alam niyang kailangan niyang buhatin siya ngayon. Iniisip niyang kaya niya ito dahil sanay na siyang buhatin si Mai. Ngunit sa halip na umakyat sa kanyang likod tulad ng gusto niya, umakyat si Jory sa harap na parang baby monkey. Hindi komportable si Jiro, ngunit wala siyang oras na magreklamo. Agad siyang nagdope sa sarili at nagsimulang tumakbo, ngunit hindi kailangang gumalaw si Naruko upang gamitin ang kanyang abilities sa kanya. Ginamit niya ang mga strings na nakatali sa buong gubat upang gamitin ang kanyang modified bloodline ability na tinatawag na Mind Whisperer direktang kay Shiori. Narinig niya ang maraming boses na nagsasabi ng masama tungkol sa kanya at sinabi ni Jiro sa kanya na huwag pansinin ang mga iyon dahil niloloko ni Naruko ang kanilang mga isip. Samantala, umupo ang Soundmaster sa kanyang massage chair habang sinusubaybayan ang posisyon ni Jiro gamit ang mga threads at napagtanto na kayang palakasin ni Jiro ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pag-inom ng lason. Sa kabilang banda, binigyan ni Jiro si Shiori ng kanyang AirPods upang harangan ang mga whispers. Ngunit may mas magandang ideya siya. Sa ilang dahilan, may dalawang identical noise-canceling headphones siya, at sinabi niya kay Jiro na kayang harangan nito ang external sounds pati na rin makipag-usap sila gamit ang mga iyon. Ayaw ni Jiro sa ideya ng pagsuot ng cat ear headphones, ngunit iniisip niyang maaaring gumana ito upang mapanatili silang ligtas mula sa manipulation ni Naruko. Napansin din iyon ni Naruko, kaya nagpa siya siyang maglunsad ng atake. Confident na hindi makakaiwas si Jiro dahil blocked ang kanyang pandinig ngayon. Gayunpaman, iniwasan ni Gio ang Sonic Blade sa pamamagitan ng pagramdam ng vibration sa hangin sa pamamagitan ng kanyang balat na nagpa-shock kay Naruko. Habang patuloy na umiiwas si Jiro sa kanyang mga atake, nagpa siya siyang tumutok sa kanyang target sa halip. Ginamit niya ang kanyang power upang i-vibrate ang headphones ni Shore, na muling inilagay siya sa ilalim ng hypnosis. Bumaba siya mula sa kandangan ni Jiro at nagsimulang tumakbo palayo, at napagtanto ni Naruko na mas malalim ang trauma niya kaysa sa kamatayan lang ng kanyang tatay. Ngumiti siya ng creepy habang plano niyang gamitin ang kanyang mga trauma upang sirain ang kanyang spirit ng paulit-ulit. Gumawa siya ng giant illusion ng tiyuhin ni SH sa harap niya na nag-e-exercise kahit sa kanyang imahinasyon. Sinabi niya sa kanya na burden siya sa kanya at ipinadala siya rito upang madaling patayin siya ng assassin. Pinaniwalaan siya ng hypnotized na Shiori. Ngunit biglang pumasok si Jiro sa kanyang illusions at sinipa ang giant bodybuilder ng walang malay. Sinabi niya kay Shiori na ang kanyang tiyuhin ay nag-upo ng 12-12 tao upang protektahan siya bago siya at nawalan siya ng maraming pera dahil lahat sila ay incompetent losers. Ang tanging dahilan kung bakit lubos niyang pinagkatiwalaan siya ay dahil sa isa sa kanyang dating clients na nag-iwan ng essay na pumupuri sa kanyang skills. Sinabi ni Jiro kay Shiori na talagang mahal at pinahahalagahan siya ng kanyang tiyuhin at ang isang tulad niya ay hindi kailanman aabandona sa kanya. Pinaniwalaan niya siya at lumabas sa illusion upang mahulog ng walang malay. Lumalabas na hinak ni Jiro ang illusion ni Naruko gamit ang kanyang lason at pagkatapos ay kinatok si Shuri upang mapanatili siya sa kaligtasan. Pagkatapos ay tinawag niya si Naruko, sigurado na naririnig siya nito kahit saan sa gubat. Sinabi ni Jiro na alam niya na malalim na naaapektuhan ng power ni Naruko ang mga isip ng mga tao. Inilalabas nito ang kanilang pinakamasamang memories at fears at pagkatapos ay pinalalaki ang mga iyon upang sirain sila. Sigurado si Jiro na iyon ang paraan kung paano na-hypnotize ni Naruko ang tiyuhin ni Shore at mapahintulutan siya sa trip na ito. Inamin din niya na si Shi ay walking treasure trove ng trauma, ngunit alam niya ito at sinusubukan niyang malampasan ito. Kaya dapat gawin niya ang pabor sa kanya at iwan siya ng mag-isa. Sa parehong oras, sinusubukan ni May na subaybayan si Jiro at Shi sa pamamagitan ng tracker na inilagay sa kanila, ngunit wala sila sa lokasyon. Tiningnan niya pataas at pababa ng kalsada, nagtataka kung saan sila, ngunit pagkatapos ay tumalon si Jiro mula sa mga palumpong sa halip. Narelak si May nang makita sila, ngunit pagkatapos ay nagpanik nang makita kung paano buhat ni Jiro si Shi. Linawin niya ang kwento sa kanya habang bumalik sa katinoan si Shiori. Natuwa si May na naglagay siya ng GPS tracker sa kanya salamat sa isa sa mga henchmen ni Kyoko at pagkatapos ay tinanong si Jura kung okay siya. Sinabi niya na medyo finish niya ang kanyang limits kanina at ngayon kailangan niyang bumalik upang tapusin ang laban. Hiniling niya kay May na kunin si Shi at umalis sa lugar na ito at nagulat siya sa ideyang iyon. Ipinaliwanag ni Jiro na 2 beses na niyang sinira ang mga plano ni Naruko at susubukan niyang alisin siya sa daan bago puntahan ang kanyang tunay na target. Hiniling ni Jura kay May na panatilihing ligtas si Shi hanggang doon at pinaalalahanan siya na marriage advisor lang siya.
Hiniling ni Jiro na makipagtulungan siya sa pagkakataong ito at sumang-ayon si Mai habang iniisip ang lahat ng masasarap na pagkain na ipapakain niya kay Jiro. Gayunpaman, bago sila umalis, tiningnan ni Jiro ang headphones ni Shiori at natagpuan na nag-transplant si Naruko ng maliit na transmitter sa kanyang headphones nang lumapit siya sa kanya noon. Sigurado siyang ginawa iyon ni Naruko upang mas maabot ang kanyang power sa kanya, ngunit hindi pa rin niya alam kung ano talaga ang kailangan ng Soundmaster upang isagawa ang kanyang techniques. Nagpa siya si Jiro na ilabas si Naruko sa bukas at harapin siya ng diretso dahil iyon ang kanyang pinakamagandang pagkakataon. At sa parehong oras, nag-e-enjoy si Naruko sa mainit na paliguan habang iniisip ang kanyang susunod na hakbang. Sigurado siyang kung hahabulin niya si Shi ngayon, huhulihin siya ni Jiraiya mula sa likod. Nagpa siya siyang hunt down muna si Jiraiya at pagkatapos ay magtagal sa pagpatay sa kanyang tunay na target. Samantala, bumalik si Jiro sa gubat at natagpuan na mas matindi ang mga atake ni Naruko ngayon. Kayang subibayan ni Naruko ang kanyang mga aksyon sa pamamagitan ng mga tunog na ginagawa niya habang gumagalaw at iniisip niya na ang poison needles ni Jiro ay hindi gagana sa kanya maliban kung lumapit siya at ang mga gas ay hindi masyadong epektibo sa labas. Napagtanto rin ito ni Jiro, kaya nagpa siya siyang putulin ang mga wires ni Naruko upang limitahan ang kanyang powers. Inispray niya ang kanyang metal melting poison sa mga wires, ngunit tumalbog ito dahil ang mga wires ay nag-vibrate sa napakataas na frequency, at ang anumang likido ay basta tatalbog sa mga ito. Biglang nagsimulang hamihip ang malalakas na hangin sa gubat, at ginamit ni Naruko ang mga iyon upang ilabas ang kanyang ultimate move. Gumawa siya ng malakas na sound waves na nagiging anyo ng gigantic monster, at ang tanging magagawa ni Jiro ay umiwas sa kanyang malakas na mga atake. Gayunpaman, mabilis siyang nag-isip ng ideya at tinurukan ng mga punong malapit ng espesyal na kemikal na kanyang ginawa. Tinamaan siya ng giant summon ni Naruko noon, ngunit biglang tumigil ito, na nagpalito sa Soundmaster. Tumalon siya mula sa kanyang bathtub at tumakbo patungo kay Jiro, nagtataka kung paano niya napigilan ang kanyang summon na gawa sa sound waves. Nararamdaman niyang buo pa rin ang mga wires, na nangangahulugan na dapat gumagana ang kanyang power. Gayunpaman, nang marating niya si Jiraiya, natagpuan niya na abnormally lumaki at twisted ang mga puno sa paligid niya, at pinigilan nito ang kanyang summon na gumalaw. Hindi maintindihan ni Naruko kung ano ang nangyayari. Kaya ipinaliwanag ni Jiro na ang kanyang gamot ay nagpapalaki ng mabilis sa mga halaman, na iyon lang ang kailangan niya upang sirain ang teknik ni Naruko. Ipinaliwanag niya na ang mga wires ni Naruko ay kailangang fine-tuned upang gumana ng maayos, at kung patuloy na lumalaki ang mga puno, ang mga wires ay hindi makakapag-play ng precise notes. Sinabi ni Jiro na maaari na nilang tapusin ang kanilang laban ng mabilis ngayon, ngunit sinabi ni Naruko sa kanya na inilagay na niya ang plano na patayin si Shi sa motion. Ang kanyang giant summon ay nakikita hindi lang ng dalawang masters, kundi ng lahat sa camp, at ang pagkakitalang nito ay sapat upang ilagay sila sa trance. Nagsimulang sumigaw sila at matakot na mamamatay sila dahil kinagalitan nila ang Diyos ng bundok. Sinabi ng senior na namumuno sa kanila na susundin nila ang tradisyon at mag-aalok ng sacrifice upang pasayahin ang Diyos at hiniling sa mga baguhan na ilabas ang kanilang ID cards upang may sakripisyo ang pinakabata sa kanila. Ang taong iyon ay lumabas na si Shiori at lahat ay sumugod sa kanya upang kunin siya. Sinusubukan ni Mai na tumakbo kasama niya, ngunit pareho silang nahulog mula sa isang bangin at nasugatan. Sa parehong oras, sinabi ni Naruko kay Jiro na ang takot sa mga estudyante ay sapat upang patayin si Shuri. Hindi sila tatahimik hanggang mamatay siya muna, at wala siyang plano na matalo sa laban na ito. Biglang hamyuni si Naruko at ginamit ang mga notes upang gawing chainsaw ang kanyang kamay. Pinutol niya ang isang puno sa isang iglap at ginamit ang kanyang chainsaw hand upang gawing violin ito. Bago gamitin ang kanyang buhok bilang strings, nagposisyon siya upang tumugtog at nagpanik si Jiro, hindi sigurado kung makakaya niyang labanan ang Soundmaster ng diretso. Habang dinala ni Mai si Shuri kasama niya at sinusubukang tumakbo mula sa brainwashed mob na sumusunod sa kanila, sinabi ni Naruko na ilang sandali na lang bago mamatay ang babae. Kaya panalo na siya sa laban na ito. Inihayag niya na tatapusin din niya ang laban na ito at nag-full alert mode si Jiro. Nagtataka kung gagamitin ni Naruko ang kanyang abilities bilang Soundmaster upang salakayin siya. Gayunpaman, basta itinapon ni Naruko ang violin patungo sa kanya at iniwasan ito ni Jiraiya sa huling sandali dahil hindi iyon ang inaasahan niya. Habang distracted siya ng violin sa isang segundo, natagpuan niya si Blonde Beethoven na tumatakbo na parang buhay niya ang nakasalalay. Napagtanto ni Jiro na nag-bluff lang si Naruko upang eye distraction siya at ang kanyang tunay na layunin ay si Shi pa rin. Hinabol ni Jiro si Naruko, na patuloy na tinutokso siya sa pamamagitan ng mga wires na nakakalat sa buong gubat.
Sinabi niya kay Jiro na kahit mapanatili niya si Shori na ligtas at gawin siyang CEO, maghahirap siya sa buong buhay niya, kakamuhian siya ng kanyang mga kamag-anak at gagawin ng Rotten Human Society ang lahat upang sirain siya. Sinabi ni Naruko na masyadong mahina si Shori upang mabuhay ng mag-isa at ang mga mahihina tulad niya ay hindi dapat nasa mundo ng malalakas na tao. Naalala niya ang kanyang pagkabata kung saan may training partner siya na mas mahina kaysa sa kanya, ngunit mas nagsikap kaysa sa sinuman. Lagi siyang nanunukso sa kanya at sa huli ay namatay ng miserable ang kanyang partner. Nainip si Jure sa kanyang patuloy na yapathan at tinanong kung takot ba siya. Pinaalalahanan niya si Naruko na lumabas si Shiori sa kanyang illusions kahit na ginamit niya ang kanyang pinakamasamang trauma, na nangangahulugan na mas malakas ang kanyang isip kaysa sa mga taong tulad nila. Tinawanan ni Naruko ang ideya, ngunit biglang napansin niya ang isang bagay na ganap na inagaw ang kanyang atensyon mula kay Jiro at sa kanyang misyon. Naamoy niya ang isang pool ng healing particles na inilalabas ng mga puno at agad na tumakbo patungo rito dahil iyon ang pinakakailangan niya. Iniisip niya kung paano ang mga techniques ng Soundmaster ay hindi built para sa direct combat, at kailangan niyang nasa peak shape upang gamitin ang kanyang power sa pinakamataas, at ang healing particles na ito ay magpapahintulot sa kanya na manatili sa peak ng mas matagal. Tumalon siya sa ibabaw ng puddle at nagsimulang tumulo ang laway habang iniisip kung paano siya magiging plus ultra sa natitirang laban. Sinipsip niya ang lahat ng healing particles at naghanda na ilabas ang kanyang buong lakas nang biglang maramdaman niyang lumulubog ang kanyang katawan. Nagiging hazy ang kanyang paningin at napagtanto na ang kanyang nalanghap ay hindi healing particles, kundi poisonous gas na amoy nito. Napagtanto ni Naruko na hinulaan ni Jiro kung ano ang kailangan niya upang isagawa ang kanyang teknik at inilagay ang bitag na ito. Sa kabutihang palad, hindi pa siya masyadong nasira ng lason, at nagpa siya siyang ilabas ang lahat ng poisonous gas sa pamamagitan ng yoga breathing. Gayunpaman, dumating si Jiro roon sa mismong sandaling iyon at tumakbo patungo kay Naruko, na tinakpan ng kanyang bibig gamit ang water-absorbing polymer upang hindi siya makahinga palabas. Napagtanto ni Jiro na dapat may mahigpit na kondisyon si Naruko upang gamitin ang kanyang malakas na abilities. At hulaan niya na kailangan niyang gamutin ang kanyang katawan ng patuloy upang ilabas ang kanyang power. Iyon ang dahilan kung bakit naghanap siya ng pool ng healing particles at naghalo ng poisonous gas dito dahil iyon ang paraan ng pakikipaglaban ng isang poison master. Pagkatapos ay sinuntok niya si Naruko ng buong lakas, na nagtanggal ng hangin sa kanyang baga at iniwan siyang walang kakayahang lumaban. Gayunpaman, hindi pa tapos ang Soundmaster, at ngumiti siya ng smug dahil sinungalingan niya si Jiro na ang pagtalo sa kanya ay magpapatigil sa mass hysteria. Bumalik sa camp, patuloy na naghahanap ang brainwashed students kay Shi, at nang hindi nila siya mahanap, nagsimulang magpanik pa sila. Nagsimulang hanapin nila ang susunod na pinakabata upang maging kanilang sacrifice. Habang nanonood si Shori sa lahat na nakatago sa likod ng nahulog na puno, tumakbo si May patungo sa kanya at sinabi na may nahanap siyang trail na patungo sa kalapit na nayon, kaya dapat magmadali sila roon. Ngunit biglang inihayag ni Shori na may pagbabago ng plano. Gusto niyang bumalik ngayon, at pinaalalahanan siya ni May na lubhang stupid na ideya iyon dahil papatayin siya ng kanyang mga kaklase sa sandaling makita siya. Gayunpaman, determinado si Shori na bumalik dahil kung tatutok siya sa pagliligtas sa sarili, may ibang mamamatay. Sinabi niya na kung magsasakripisyo ang kanyang mga kaklase ng sinuman, magkakaroon sila ng PTSD sa natitirang buhay nila at mahalang therapy. May ideya siya na makakapigil sa kanila na magsakripisyo ng sinuman at hindi mapipigilan siya ni May. Hindi nagtagal, hinailan ng kanyang mga kaklase ang kanilang susunod na target patungo sa bangin upang may sakripisyo siya sa lokal na Diyos. Ngunit biglang dumating si Shi na nakasuot na parang witch. Agad na lumaban sa kanya ang kanyang mga kaklase sa sandaling makita siya. Ngunit pagkatapos ay manipulahin ni Shori ang apoy ng kanyang kandila upang gawing giant dragon na nagpapatawan sa lahat. Sinabi niya sa lahat na umupo at hayaan siyang i-exercise ang evil god gamit ang kanyang magical powers. Kahit nanginginig siya sa takot, hindi naniniwala ang kanyang mga kaklase at tinatawag siyang selfish brat sa pagtakas sa halip na ialay ang sarili bilang sacrifice. Kahit ang substitute sacrifice ay nagsimulang sumigaw sa kanya, na sinasabi na nagsisinungaling lang siya dahil kung sapat ang kanyang kapangyarihan upang i-exercise ang Diyos, matagal na niyang nagawa iyon. Nag-bluff si Shi na kailangan lang niya ng oras upang tipunin ang kanyang power. Ngunit sa loob, gusto niyang tumakbo na lang bago matuklasan ng sino man ang kanyang bluff. Sa sandaling mawala ang kanyang confidence, hinawakan ni May ang kanyang kamay at nagpa siya si Shi na tapusin ang kanyang plano. Ipinadala niya ang flame dragon na kanyang ginawa gamit ang wires at gas patungo sa giant avatar na ginawa ni Naruko. At sa parehong oras, slingshot ang sarili ni Jiro patungo sa giant avatar.
Ilang minuto kanina, tinawagan siya ni Shi upang tanungin kung maaari niyang ikalat ang explosive gases sa paligid ng giant avatar habang ipinapadala niya ang kanyang fire attack patungo rito. Walang problema si Jure sa paggawa niyon, at umaasa siyang tama ang hula ni Shore, at masusunog ang avatar. Inispray niya ang highly inflammable gas sa paligid ng giant avatar, at sa sandaling tumama ang flame puppet ni Shior dito, lahat ay sumiklab. Sa pagkawasak ng avatar, nabasag ang brainwashing sa mga estudyante at sinabi ni Shiori na ngayon ay dapat silang magtayo ng campfire. Bumalik sa gubat, napagtanto ni Naruko na ganap na natalo siya at sinabi ni Jiro sa kanya na si Shiori ang tumalo sa kanya kahit patuloy pa siyang natututo na buuin ang kanyang lakas. Ito ay nagpapaalala kay Jiro ng kanyang huling training session kasama ang kanyang partner na siya rin ang kanyang nakatatandang kapatid. Sinabi ng kanyang ama kay Jiro na tapusin ang kanyang nakatatandang kapatid dahil ang mga mahihina tulad niya ay hindi karapat-dapat mabuhay. Ayaw ni Naruko na patayin siya, ngunit hindi niya makayanan ang mga utos ng kanyang ama. At ngayon napagtanto niya na mahinang lalaki siya sa isip sa lahat ng oras. Umalis si Jure sa ganoon at tinanong siya ni Naruko kung bakit hindi niya siya tapusin. Simpleng sinagot ni Jure na kung gusto ni Naruko na tunay na gumaling, dapat buksan niya ang tungkol sa kanyang kahinaan sa isang tao. Sa ganoon, narating ni Jure ang campsite at lubhang nagulat siya nang makita ang mga tao na sumasayaw sa paligid ng campfire dahil narinig niya lang ito sa mga kwento noon. Si Shore ay naghanda ng isang thank you gift para sa kanya sa ibabaw nito. At nang ilabas niya ang isang giant candy mixing set na hindi dapat kasya sa kanyang maliit na backpack. Lubhang nagulat si Jure kaya bumagsak siya sa lupa kasama ang professor. Tinanong ni May kung hindi siya overreacting at sinabi ni Jure na ang candy mixing set ay ang pinakamalaking sa buong mundo. Kinabukasan ng umaga, nagising ang lahat na malabo ang alaala ng nakaraang gabi. Naniniwala sila na nakita nila ang isang panaginip kung saan si Shai ay nakipaglaban sa isang halimaw salamat sa gamot na ginawa ni Jiro. Hindi nagtagal, dumating ang tiyuhin ni Shore upang sunduin siya habang ginagawa ang chin-up sa kanyang helicopter. Sa loob ng helicopter, nagpasalamat si Shi kay Jiro sa lahat at sinubukang bigyan siya ng headpat, ngunit ultra instincts niya ang pag-iwas dito. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito at sinagot ni Shi na hiniram niya ang ugali ng paghaplos sa ulo ng iba mula sa kanyang ama. Binigyan siya ni May ng permiso na haplusin ang ulo ni Jiro habang kinukunan niya ng video ang Poison Master na unang beses na nakakatanggap ng headpat sa buhay niya. Sa kabilang banda, tinawag ni Naruko ang tiyahin ni Shore at sinabi na ibabalik niya ang buong bayad dahil nabigo siyang patayin ang target. Nagalit ang matandang Karen sa narinig nito at tinawag ang susunod na assassin na inupahan niya, ngunit agad na binugbog ito ng walang malay sa isang segundo habang dumating si Jiro kasama si Shiori at ang kanyang tiyuhin. Nagpanik ang matandang babae na iniisip na papatayin na siya ngayon. Ngunit biglang yumuko si Shiori sa harap niya, na nagmamakaawa na sanayin siya ng husto hanggat kaya niya upang ma-handle niya ang kumpanyang ito. Hindi maintindihan ng tiyahin kung ano ang iniisip ni Shore. Kaya ipinaliwanag niya ang punto niya. Alam ni Shri na ang kumpanyang ito ay lahat para sa kanyang tiyahin na nagtatrabaho ng husto kasama ang kanyang ama upang itayo ito. Hiningi niya ang tulong nito upang patakbuhin ito sa hinaharap at naalala ng matandang babae kung paano hiningi ng kanyang kapatid na alagaan si Shi kung magpakita ito ng pangako. Sa wakas ay sumuko siya at sumang-ayon na sanayin si Shi na natuwa nang marinig ito. Lumingon siya upang magpasalamat kay Jiro at May dito ngunit wala na sila. Tumatalon si Jiro pababa sa gusali kasama si May sa kanyang likod habang tinatanong niya kung bakit hindi man lang niya nakuha ang contact details ni Shore. Sinagot ni Jiro na bago niya makilala si Shori at Kauko, nakikitungo lang siya sa human garbage. Ngunit pagkatapos makilala ang dalawang babaeng ito, natuklasan niyang hindi naman masama ang mundo. Pagkatapos ay idineklara niya na hindi pa tamang oras para kay Shi na isipin pa ang tungkol sa pag-aasawa at hindi niya ito magiging unfair sa kanya dahil sa kanyang pagkamakasarili. Iniisip niya kung ano ang mararamdaman nito kapag narinig ang kanyang proposal at iyon ang dahilan kung bakit nagpasya siyang huwag ituloy siya. Lubhang ipinagmamalaki ni May si Jiro at binigyan siya ng headpats na kahit ayaw niyang tanggapin. Sa ganoon, tumigil sila sa pag-swing sa paligid ng lungsod na parang Spider-Man at bumaba sa lupa. Sinabi ni May na kailangan nilang hanapin ang susunod na babae na ililigtas ni Jiro nang biglang dumating si Shi doon sa isang bisikleta. Na sinasabi kay Jiro na may unfinished business pa sila. Sa unfinished business, ang ibig sabihin ay isang huling drinking party kasama ang tatlo. Sa sandaling mag-toast sila, sinubukan ni Shri na simulan ng usapan sa pamamagitan ng pagtatanong kung nanunood siya ng sikat na TV show na wala siyang ideya. Nagsimulang maging awkward ang mga bagay, kaya sinabi ni Jiro kay Shri na sumulat siya ng isang painting noong nakaraang linggo,
na naguluhan ito at lalong nagiging awkward. Nagpanik si Mei sa nakikita nito at napagtanto na sobrang magkaiba si Jiro at Shuri kaya wala silang common interest na mapag-uusapan. Nagpa siya siyang sumali upang pigilan silang lalong magkalayo nang biglang idineklara ni Jiro na may bagong party trick siya. Sinabi ni Mei na tumigil siya kung ito ay katulad ng huling party trick na naimbento niya, ngunit interesado si Shi na makita ito. Lumayo si Jiro sa kanila at umaasa si Mei na hindi siya gagawin ng isang bagay na tanga na maglalagay sa panganib ng kanyang pagkakataon kay Shi. Biglang lumingon si Jiro at hinayla ang isang bulaklak mula sa kanyang manggas bago ito itinapon pataas. Namatay ang mga ilaw at sa susunod na sandali ay nagsimulang umulan ng mga bulaklak. Sinabi ni Jiro na dati niyang iniisip na ang pagkuha ng atensyon ng lahat ay ang nagpapaganda sa isang party trick. Ngunit pagkatapos makilala si Shi, napagtanto niyang kailangan din niyang aliwin ang mga tao. Nasabik si Shai nang marinig ito at nagpa siya na ipakita ang ilan sa kanyang sariling party tricks at patuloy na nag-uneyaping ang dalawa sa isa't isa sa buong gabi. Natuwa si Mei na mayroon silang kahit isang bagay na magka-common, ngunit sa pagtatapos ng party, siya ay natutulog na. Sinabi ni Jiro kay Shuri na maganda ang paggawa nila ng magkasama at tinanong nito kung makikita pa ba niya siya. Sinagot niya na malamang hindi dahil tapos na ang kanyang misyon, ngunit sinabi ni Shuri na talagang greedy siya. Ayaw niyang makaligtaan ang college o ang trabaho bilang CEO. At ayaw din niyang makaligtaan ang pag-ibig. Lumaktaw ang tibok ng puso ni Jiro nang marinig ito, ngunit bago siya makapagsalita, dumating ang tiyuhin ni Shore upang sunduin siya pauwi. Nagulat si Shi nang makita siya, ngunit nagawa pa rin niyang hingin ang kanyang contact details. At sa sandaling umalis na ito, nagsimulang magpanik si Jiro, sinusubukang isipin kung talagang gusto siya nito o friendly lang ito. Sinabi ni Mei sa kanya na huwag masyadong isipin ito at tumutok sa pagbuo ng magandang relasyon kay Shuri sa ngayon. Pagkatapos ay nagsimulang pumili ng mga bagong misyon at sinabi kay Jiro na may isang trabaho na nakaschedule para sa linggo. Gayunpaman, agad itong tinanggihan niya, na sinasabi kay Mei na kailangan niyang dumalo sa kasal ng isang kaibigan sa araw na iyon. Sinabi ni Jiro kay Mei na ang lifelong friend niya, ang Bugmaster Toshi, ay ikakasal sa linggo. Ipinakita rin niya ang larawan at lubhang nagulat si Mei nang makita ang centipede mark sa mukha ng Bugem. Sinabi niyang eksakto itong naisip niya nang marinig ang salitang Bugmaster at sinabi kay Jiro na mag-enjoy sa kasal. Nagsimulang tumakbo si Mei palayo, ngunit sinabi ni Jiro na tumigil dahil nagpadala si Toshi ng butterfly upang imbitahan siya. Nagulat si Mei nang makita ang butterfly na lumilipad malapit sa kanya. Ngunit sa sandaling hayaan niyang mapunta ito sa kanyang kamay, napagtanto niyang may personalized invitation na nakasulat sa mga pakpak nito. Sa invitation letter, nagpasalamat si Toshi kay Mei sa pagtulong sa kanyang kaibigan na hanapin ang pag-ibig at hiningi na dumalo sa kasal niya dahil ang sinumang kaibigan ni Jiro ay kaibigan din niya. Lubusang nabigla si Mei sa kung gaano kaginuo ang tunog ni Toshi sa liham. At pagkatapos ay sinabi ni Jiro na ito ang unang pagkakataon na pupunta siya sa isang kasal at wala siyang tamang damit para dito. Nervously sinabi niya kay Mei na gusto niyang magmukhang drippy para sa kasal ng kanyang best friend. At natuwa si Mei na may tamang attitude siya tungkol dito. Sinabi niya kay Jiro na may pagkakataon din na makakahanap siya ng bago sa kasal. Bigla siyang nagkaroon ng isa pang ideya at sinabi na bibilhin din niya ang bagong damit para sa kasal, at si Jiro ang magbabayad ng bills, ngunit hindi iyon nakaupo ng maayos sa Poison Master. Sa susunod na linggo, si Jiro at Mei ay pumunta sa isang magandang simbahan sa tabi ng bangin upang dumalo sa kasal ng Poison Master. May magagandang butterflies na lumilipad sa lahat ng dako at giant insects na lubhang pala kaibigan sa mga bata. Walang masasabi si Jiro sa nakikita nito at sinabi ni Mei na mukhang eksena ito mula sa isang fairy tale. Biglang dumating ang isang nakakatakot na lalaki na may mga karayom sa mga kamay at bibig. Nagpanik si Mei na iniisip na banta ito at sa susunod na sandali ay itinapon ng lalaki ang lahat ng karayom sa mukha ni Jiro. Bumagsak si Jiro sa lupa at nagsimulang mag-alala sa sakit habang namamaga ang kanyang mga ugat at iniisip ni Mei na tapos na siya magpakailanman. Gayunpaman, bumangon siya sa susunod na sandali na mas refreshed kaysa dati. Lumapit ang needle guy sa kanya at sinabi na mukhang pagod na pagod siya, kaya ginamit lang niya ang isang maliit na acupuncture technique upang mapahusay siya. Ibinigay ni Jiro sa needle guy ang isang bundle ng pera na may karayom pa rin na nakausli sa mukha at pagkatapos ay ipinakilala siya kay Mei bilang Tsunagi, ang needle master at isa pang matandang kaibigan. Sa sandaling kunin ni Tsunagi ang pera, lumingon siya sa tatlong lalaki na nagmana sa kanyang spiky hair at zesty personality. Sinabi niya sa kanila na may pera na sila para pumunta sa Disneyland sa susunod na linggo at agad na sumugod sa kanya ang mga bata sa tuwa.
Nagulat si May nang makita na magandang ama si Tsunagi at na-recognize din na siya ang marriage advisor ni Jiro. Pinuri niya ito dahil alam niyang gaano kahirap iset si Jiro sa isang tao. Biglang dumating ang dalawang dragonflies na nagdala ng speaker upang alertuhan ang lahat na dumarating na ang bride at groom. At susunod, dinala ni Toshi ang kanyang bride habang ina-airdrop ng giant butterfly ang mga ito. Habang nagsisimulang magsalita si Toshi tungkol sa kung paano sila unang nagkita. Nag-drift off si Jiro sa kanyang mga alaala. Naalala niya ang panahon nang siya ay isang hot-blooded teenager na nag-aalis na ng mga kriminal mula sa underworld. May 12-dosenang missed calls siya mula kay Toshi, kaya nagpa siya siyang makipagkita. Iniisip ni Jiro na gusto ni Toshi na mag-curry favor sa kanya upang mapahusay ang prestigious Poison family sa pagtrato sa kanilang clan. Ngunit tumawa si Toshi sa ideya at sinabi sa kanya na gusto lang niyang mag-inom kasama siya. Hindi maintindihan ni Jiro kung bakit gusto iyon ni Toshi, ngunit iyon ang simula ng kanilang pagkakaibigan. Na-snap out siya ng kanyang mga iniisip ni May na tinatanong kung narinig niya ang kwento kung paano iniligtas ni Toshi ang kanyang bride nang malapit nang mahulog ito mula sa bundok at sinabi ni Jiro na katulad lang iyon ng kanyang kaibigan. Nagpatuloy ng maayos ang marriage ceremony na may mga bubuyog bilang ring bearers. Nagpalitan ng singsing ang bride at groom at pagkatapos ay nagsimulang manginig si Toshi habang itinataas ang veil ng kanyang asawa. Talagang natuwa si Jiro para sa kanila at tinanong niya si May kung magagawa niya ang isang perpektong kasal tulad nito. Pinaniniwalaan siya ni May na magkakaroon siya ng mas magandang kasal dahil nandito siya upang tulungan siya. Sa ganoon, lumipat si Toshi at ang kanyang bride sa hall habang binabati ang kanilang mga bisita. Hindi alam na may ilang taong lubhang naiinggit sa kanilang kaligayahan. Napansin din iyon ni Jura, ngunit hindi siya kumilos agad. Gayunpaman, habang kumakain siya ng tanghalian, tumalon ng isang pink spider sa kanyang balikat at agad siyang kumilos. Sinabi ni May na tumigil siya dahil kailangan niyang magbigay ng speech susunod, ngunit sinabi ni Jiro na asikasuhin na lang niya ito para sa kanya. Tumakbo siya palabas, na nakikipag-usap sa pink spider Julia, na partner ni Toshi at gusto niyang maging walang problema ang malaking araw nito. Sa labas, sinabi ng kaaway ni Toshi sa mga mercenaries na inupahan niya na stormayan ang lahat ng pasukan at patayin ang lahat ng makita nila. Sinabi niya sa kanila na tumakbo sa sandaling magsimulang lumaban ang Bugmaster at ang kanyang mga kaibigan, kung saan siya mismo ang aatake sa bride. Gayunpaman, habang ipinapaliwanag niya ang kanyang evil plan, isa-isa na inaagaw ang mga mercenaries. At nang lumingon ang attacker, nakita niya silang nakakulong sa spiderweb kasama si Jiro na nakatayo sa harap nila. Medyo nadismaya si Scarface at sinabi, ito ang nangyayari kapag umupa ka ng mercenaries mula sa Fiverr. Nagpa siya siyang baguhin ang kanyang plano at personal na harapin ang mga problema. Agad na naglunsad ng barrage ng mga bomba patungo kay Jiro upang lumikha ng maze ng apoy. Tumawa si Scarface, na sinasabi na inimpok niya ang atake na ito para sa mga tumatakbong bisita, ngunit kasalanan ni Jiro na masyadong madaling target. Nagsimulang murahin niya si Toshi susunod, na sinasabi na perpekto siyang kontento sa kanyang stupid, miserable, boring na buhay bago siya dumating. Si Scarface ay isang jobless bum na ginugol ang buhay niya sa kanyang kwarto. Wala siyang pakialam sa kahit ano at nag-accumulate ng maraming utang. Upang bayaran ang utang, surgically modified siya ng puppet master upang maging hitman na may mga bomba sa kanyang mga kamay, paa, at ulo. Inutusan siyang alisin ang kanyang mga target at mamatay kasama sila sa blaze of glory. Ginamit ni Scarface ang mga bomba sa kanyang mga kamay nang walang pagpigil. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang thrilled at excited na mabuhay kahit nawala ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, nawala ang spark na iyon nang dumating si Toshi sa kanyang buhay. Nawala na ni Scarface ang kanyang mga kamay at binti noon. Ngunit binigyan siya ni Toshi ng pinakamagandang pagkakataon na umatake sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya. Sabik si Scarface na i-detonate ang bomba sa kanyang ulo sa pamamagitan ng pagnguya ng kanyang ngipin. Ngunit nang gawin niya ito, walang nangyari. Lumipad palabas ang isang maliit na wasp mula sa kanyang bibig, at sinabi ni Toshi sa kanya na inalis niya ang bomba sa kanyang ulo upang hindi na siya mabuhay sa patuloy na takot sa kamatayan. Mula noon, may galit na si Scarface sa lalaking Samira sa kanyang passion. At ngayon gusto niyang saktan siya kung saan masakit. Nakakuha siya ng bagong mga kamay at binti mula sa Puppet Master para sa misyong ito. At iniisip niyang sa pagkawala ni Jiro, dapat diretso siya sa simbahan. Gayunpaman, nang mamatay ang mga apoy ng kanyang nakaraang atake, natagpuan niya si Jiro na ganap na walang sugat dahil protektado ito ng makapal na layer ng spider silk. Tinapos ni Duro ang tawag kay Mai,
na sinasabi kung ano ang sasabihin sa speech at pagkatapos ay ibinaling ang atensyon kay Scarface, na sinasabi na walang mabait na tao ang may galit kay Toshi, na ginagawang talagang simple ang away na ito para sa kanya. Samantala, pumunta si Mei sa stage at sinabi sa lahat na sumakit ang tiyan ni Jiro dahil kinabahan siya, kaya siya na ang magbibigay ng speech sa kanyang lugar. Hindi binanggit na sumang-ayon lang siya dito bilang kapalit ng hapunan sa isang free Mike Halen Star Restaurant. Sa labas, nakipaglaban si Jiro kay Scarface, na may mga explosives na naka-install sa kanyang prosthetic gloves. Nagawa niyang itulak si Jiro ng madali at nagpakita ng cocky, na sinasabi sa kanya na gamitin na ang kanyang modified bloodline abilities dahil hindi siya mananalo nang wala ito. Nag-charge si Jiro sa kanya sa base form at sinubukang blitz siya, na sinasabi na hindi niya sasayangin ang kanyang bloodline abilities sa isang walang kwenta tulad niya. Gayunpaman, kayang sabayan ni Scarface ang kanyang base form, at ginamit niya ang rocket thrusters sa kanyang mga paa upang sipain patungo sa ilog. Sa kabutihang palad, kasama ni Jiro ang Pink Spider na ang mga kakayahan ay nagpapahintulot sa kanya na maging Spider-Man. Tumalon siya pabalik pataas mula sa bangin at sumugod patungo kay Scarface, na halos maiwasan ang atake, ngunit natagpuan na may lubid sa kanyang mga binti. Inikat ni Jiro siya at itinapon palayo, na sinasabi na mawala na siya dahil ayaw niyang magbuhos ng dugo sa pinakamasayang araw ng buhay ng kanyang best friend. Gayunpaman, patuloy na binabantayan ng Puppet Master ang sitwasyon. At sinabi niya kay Scarface na mag-selfie-destruct at isama ang Bug Master kasama niya. Inalis niya ang limiter sa prosthetics ni Scarface, na nagpapahintulot sa kanya na lumipad patungo sa simbahan na parang Iron Man on steroids. Hinabol ni Jiro siya ngunit napagtanto na hindi siya sapat na mabilis upang pigilan siya. Samantala, narating ni Scarface ang simbahan at naghanda na pasabugin si Toshi. Ngunit sa sandaling makita ang kanyang maliwanag na ngiti, nawala ang kanyang motivation. Nagtaka siya kung paano kayang maging mabait ang isang taong mas malalim sa underworld upang yakapin ng maingat ang isang kaaway. Ang kabutihan ni Toshi ay nagpabeya sa kanya ng lahat ng galit sa kanyang puso at lumipad si Scarface patungo sa langit, na binabalewala ang mga utos ng Puppet Master na pasabugin ang simbahan. Sa sandaling mataas na siya sa mga ulap, itinapon niya ang kanyang prosthetic limbs sa iba't ibang direksyon bilang wedding gift sa Bug Master. Samantala, tinapos ni Mei ang kanyang speech sa simbahan at sa parehong oras, sumabog ang prosthetics ni Scarface, na naglinis sa mga ulap ng ulan at nagbigay daan sa lahat na masaksihan ang magandang sunset. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpasalamat si Toshi kay Mei sa speech at sa pagtulong kay Jiro sa kanyang wife hunting quest. Sinabi ni Mei na hindi ito malaking bagay at pagkatapos ay tinanong kung bakit siya sobrang bait kay Jiro. Sinagot ni Toshi na actually ang kabaligtaran at si Jiro ang mabait na tumawag sa kanya na kaibigan sa kabila ng power dynamics sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Hindi maintindihan ni Mei kung bakit magkakaiba ang mga pamilya ng dalawang masters at ipinaliwanag ni Toshi na may levels ito. Sinabi niya na ang Bug Master family ay nagsimula sa poisonous bugs at ang Needle family ay nagsimula sa poisonous needles. Pareho silang subordinate sa Poison Master family at ang hierarchy sa underworld ay talagang mahigpit. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Toshi na ang Poison Master family ay isa sa top 5 families sa negosyo. Ang Bug Master family ay naglingkod sa kanila sa loob ng maraming henerasyon at ang unang pagkakataon na dinala ng kanyang ama siya sa Poison Master Mansion, literal na pinagpapawisan siya at natatakot para sa kanilang buhay. Sinabi niya sa kanya na nabubuhay sila sa awa ng Poison family at kung gusto niyang mabuhay, dapat sundin niya ang anumang sinasabi nila nang walang tanong. Iyon ang unang pagkakataon na nakilala ni Toshi si Jiro, na kamakailan lang ay pinangalan ng heir ng Poison family. Ipinakilala ng ama ni Toshi ang kanyang anak kay Jiro, na hiningi na tratuhin siya bilang bug na ang tanging papel sa buhay ay maglingkod sa kanya. Gayunpaman, tahimik na umalis si Jiro, na sinasabi na hindi bug si Toshi. Iyon ang nagpabago kay Toshi na mapagtanto na hindi monster si Jiro tulad ng ibang masters, at mabuting tao siya sa kaloob-looban. Tinapos ni Toshi ang kanyang maliit na flashback sa pamamagitan ng pagsasabi kay Mei na ang kabutihan ni Jiro ang dahilan kung bakit dumalo siya sa kanyang kasal sa kabila ng mga pagkakaiba sa pagitan nila. Biglang dumating din ang Needle Master doon at biglang yumuko kay Mei. Sumali si Toshi sa kanya habang hiningi ng dalawa kay Mei na tulungan si Jiro na hanapin ang isang asawa kahit mahirap ang trabaho. Sinagot ni Mei na alam niyang talagang mabuting tao si Jiro at tiyak na tutulungan niya siyang hanapin ng isang magandang asawa. Ilang sandali pagkatapos, bumalik si Jiro sa simbahan at lubhang nagulat siya nang makita kung gaano kaganda ang bonding ni Mei sa kanyang mga kaibigan. Mamaya, umalis ang mga bisita at lumipad si Toshi kasama ang kanyang bride salamat sa kanyang giant butterfly habang hiniling ni Jiro at Mei sa kanya ang happy married life.